Ang itim na globo na ito na parang tae ng aso ay mukhang kailangan ng kaunting oras bago ito tuluyang mabuo. Matagal itong lumutang sa ere hanggang sa hamupa ang mga alon bago ito nagsimulang mag-anyong mata. Kasunod nito, ang madilim na itim na link power ay nagsimulang umagos palabas, kasabay ng isang magaspang at malalim na boses. Sa wakas, nakalabas din ako. Pinaningkit nito ang mata na parang isang taong tumatawa ng mahina. Ilang libong taon na nga ba? Tiningnan nito ang napakalalim na dagat sa ibaba, madilim, walang sikat ng araw, buong taon ay mga bula lamang ng tubig ang paminsan-minsang dumedalaw. Bigla, nakaramdam ito ng labis na kagalakan. Hindi na ako makukulong sa malamig at madilim na dagat na iyon. Sinubukan nitong igalaw ng bahagya ang bilog nitong katawan sa hangin, tinatansya sa isip na ang kasalukuyang katawan nito ay napakahina pa, kaya ang layunin sa ngayon ay kumuha muna ng ilang evolution points. Dahil hindi ito tulad ng palagi nating inaakala na si Darkness ay mayroon ng lakas na nakahihigit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang Darkness na ito ay mayroon lamang 0 evolution points at kara rating pa lamang sa level 1. Samantala, ang Spatial Rift ni Lin Moyu ay nakalikom na ng napakaraming ikatlong link power tide para paliwanagin ng husto ang buong rehiyon ng Misty Mountain. Pinaliliguan ang mga mutated beast sa daloy ng liwanag na iyon para sila ay mag-evolve at maging mas malakas. Nakahanap si Jiu Wei ng isang matibay na sanga ng puno para akyatan, at doon ay nagsimula siyang magtiis sa sarili niyang ebolusyon. Ang kanyang apat na nagliliyab na buntot ay kaaya-ayang gumagalaw na parang tula, ngunit ang ekspresyon ng Big Sis ngayon ay hindi kasing payapa at komportable. Namuti ang kanyang mga mata, malaki ang buka ng bibig, at walang tigil siyang umuungol ng mahaba. Ang buong balat at laman niya ay nababanat habang mabilis na lumalaki ang kanyang mga kalamnan, hindi na mapigilan. Maging ang Emperor Crocodile, na may balat na napakakapal, ay kailangang magtiis at labanan ang daloy ng link power na hindi nalalayo sa lakas. Ang himpapawid ay puno ng mga ungol ng mga halimaw, at sa paligid ng buwaya, walang ibang nilalang ang nang-ahas lumapit. Ang lupa sa paligid ng Emperor Crocodile ay parang umaalon, ang mga bato at lupa, apektado ng lakas nito, ay dumadagundong at umiikot sa isang malaking bilog na pumapalibot sa madilim na anyo sa gitna. Iniunat nito ang mga pakpak na parang lilipad, umuungol ng malalakas. Dahil ang lupa ay puno ng mga malalaking nilalang na sumasakop sa espasyo, lahat ng uri na kayang lumipad ay nagtitiis sa himpapawid, tulad nitong Black Dragon. Ibinuka nito ang malalaking pakpak at itinaas ang maskuladong katawan sa ere para maligo ng husto sa liwanag ng link power. Bagamat umuungol din, ang dragon na ito ay mukhang mas elegante kaysa sa mga nakatatanda nito. Malapit dito ay ang White Dragon, nakapulupot sa anyong paikot-ikot, binabanat din ang buong katawan, naghihintay sa malalaking pagbabago sa loob nito. Ang gintong liwanag ng link power na tumatama sa katawan nito ay mukhang paraiso, napakaganda at magkakasuwato. Umuungol din ito at nagpupumiglas ng matagal, ngunit malinaw na may mga pagbabagong nagaganap, kaya't nasiyahan si Lin Moyu, hindi inaalis ang tingin dito, at nagpakita pa ng isang kakaibang mukha na puno ng pag-asa. Mukhang sa mga dragon type na mutated beast, ito ang unang nag-evolve, ano? Tumingin siya pababa sa kinaroroonan ng White Tiger, na unti-unting bumubuo ng isang dambuhalang bibig na nagliliyab, bumabalot sa ulo nito. Tumango-tango rin si Lin Moyu, hindi may tago ang excitement. Sino ang nagsabing tanga ang tigre? Napakatalino nito. Mukhang malapit na ring umangat ng level ang White Tiger. Ngunit sa gitna ng mga nagwawala, nagpupumiglas, at nagsisigawan na parang mag-aaway na, ang atensyon ni Lin Moyu ay laging nakatuon sa isang nilalang na mukhang tahimik, kakaiba sa karaniwan, ang Golden Ape, ang pangalan sa templo, nickname, familiar name, ng Gintong Unggoy. Sa ngayon, iba siya sa karaniwang maingay niyang sarili. Tahimik lamang niyang tinatanggap ang pagbabago sa loob ng kanyang katawan sa isang kalmadong estado, walang sigaw, walang ingay, walang gulo. Simpleng pinasan niya ang kanyang tungkod sa balikat na parang nahuhulog sa mahimbing na tulog, kinalimutan ang lahat sa mundo. Nararamdaman ni Lin Moyu ang malabong espiritual na lakas na nanggagaling sa katawan nito. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-level up, ngunit ang makita silang lumalaki isa-isa hanggang ngayon, kahit dumaan sa maraming paghihirap, sa totoo lang, bilang kanilang big boss at Panginoon, siya ay talagang masaya. Ang liwanag ng link power ay patuloy na bumuhos na parang walang katapusang ulan ng gintong alikabok, na nagpakinang at nagpaganda sa buong tanawin na natatakpan nito.
Bagamat bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-evolve, ang Ling Power Tide ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahan lang sa paghigop. Ang lugar sa Misty Mountain ay mapayapa pa rin, hindi madyugo at puno ng kamatayan tulad ng barkong ito sa malayong karagatan. Mukha itong tumatagilid na parang walang nagmamaneho. Ang malalaking alon ay humahampas pabalik-balik na nagpapaalog at nagpapayugyug sa barko ng walang tigil. At syempre, sa kubyerta ng barko, nagkalat ang mga patay na tao kung saan-saan. Lahat sila ay dumanas ng isang kakilakilabot na kamatayan, nagsisilbing background para sa huling taong nabubuhay sa barko, na ngayon ay nasa kamay na ng mamamatay tao. Itinaas ng nilalang darkness ang marino, ibinuka ang bibig, at hinigop ang lahat ng puwersa ng buhay nito sa isang iglap lamang. Ang sakit ay dumating kasambilis ng kanyang kamatayan. Sa kanyang mukha, makikita ang mga ugat na gumuguhit, nagbibigay diin sa kanyang kulay abong balat. Sa bawat puwersa ng buhay na hinihigop patungo sa nilalang na iyon, mas dami ng kaunti ang puting lamad sa braso nito, tinatalo ang itim na bahagi. Nang wala nang mapapakinabangan pa, itinapon nito ang bangkay ng marino pababa sa tubig, walang pakialam na ito na ang huling taong pinatay niya sa barkong ito. Salamat sa pagpatay sa lahat ng mangingisda. Unti-unting natakpan ni Darkness ang madilim nitong kulay. Ngayon, mayroon na siyang 1,000 evolution points na umabot sa superhuman rank 1. Bagamat malaki na ang ipinagbago ng kanyang anyo kumpara sa simula, hindi siya nasiyahan. Ang dami kong pinatay na tao pero 1,000 puntos lang ang nakuha ko? Talagang kung aasa lang sa sangkatauhan, walang mangyayari. Tiningnan nito ang mapulang daloy ng Ling Power ng kamatayan sa kanyang katawan. Kailangan ni Darkness ng higit pa rito para mas lumakas. Bigla, may isang napakalakas na pagbabago sa Ling Power sa isang lugar sa ilalim ng dagat, na nagpatakam sa kanya at agad siyang lumingon doon. Mabilis niyang tinukoy ang pinakamadaling paraan para habulin ang bagay na iyon. Tumalon si Darkness sa dagat at nagsimulang lumangoy patungo sa pinanggagalingan ng matinding alon ng Ling Power. Ang kanyang mapupulang mata, sa gitna ng kadiliman, ay matalim na tumitingin sa tubig dagat habang mas lumalalim ang kanyang katawan. Unti-unti niyang natuklasan ang isang malaking itim na masa na may mga tinik sa likod, tahimik na lumalangoy paalang. Sa isang tingin pa lang, nakilala agad ni Darkness na iyon ay isang synthesized beast ng sangkatauhan, hindi isang natural na mutated beast. Ang kanyang hindi tinatagong killing intent ay masyadong halata, na naging dahilan para agad na tumingin sa kanya ang halimaw. Naramdaman nito ang tumataas na panganib sa hangin. Agad, ang ilalim ng dagat ay umalingaw sa isang malakas na dagandong nang magsalpukan silang dalawa. Ang tubig ay tumalsik ng husto, halo ang mahahabang guhit na kalahating pula at kalahating itim ni Darkness, na tumaas ng mataas ng ang malaking katawan, ng synthesized beast, ay umahan mula sa tubig. Ang mga lamad ng Ling Power ni Darkness ay naanod at nadurog sa isang iglap, na nagpaisip sa lahat kung paano matatalo ng isang baguhan na kara-rating lang sa rank 1 ang halimaw ng tao. Ngunit nang si Godzilla, Gisela, ay umungol ng mahina, ang mapulang mata ni Darkness ay nakapwesto na sa noo nito, isang senyales ng matagumpay na pag-agaw sa katawan sa halip na higupin ang natitirang puwersa ng buhay ni Godzilla para i-level up ang sarili, gaya ng ginawa niya sa mga tao kanina. Naramdaman ni Darkness ngayon ang nag-aalab na lakas sa loob ng kanyang katawan. Nasiyahan siya sa malakas na katawang ito ay isang napakagandang lalagyan sa kasalukuyang sandali. Si Darkness, sa anyong spirit beast na sumanib sa katawan na ito, ay nananatiling may 1,000 evolution points, ngunit ang kanyang antas ay naging superhuman rank 3. Simpleng dahil si Godzilla ay umabot na sa antas na iyon. Nang agawin niya ang katawan nito, nakuha na rin niya ang superhuman level ng mutated beast na iyon. Nasa sabik na makaharap ang mas malakas na kalaban, iwinasiwas ni Darkness ang buntot at mabilis na lumangoy papalayo sa madilim na tubig. Ngayon, kailangan ko munang hanapin siya. Ngunit sino ang siya? Maglakbay tayo sa Europa para malaman. Sa isang nakausling bato na hindi masyadong mataas, isang kanggaro ang nakatingala sa asul na langit, ninanamnam ang isang pambihirang mapayapang araw bago dumating ang alon ng Ling Power sa kanyang lugar. Umaasa rin siyang mag-evolve, ngunit bakit parang kakaiba ngayon? Dumating na ba ang Ling Power Tide na hindi ko alam? Pakiramdam niya ay maraming Ling Power ang umaagos mula sa himpapawid. Ang hari ng Europa, isang ibang nilalang, o ang kanggaro din. Ang paglalarawan ay tila sa ibang nilalang na nasa kuweba, sa loob ng isang bilog na kuweba na pinapasok ng sikat ng araw, ay nakaupong nililimliman ang kanyang mga itlog,
puno ng pag-iisip, tulad ng kangaroo sa labas. Bagamat hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon para tumanggap ng bagong Ling Power, ang bagay na iyon ang magpapabago sa lahat, kaya't inaasahan din niya ito. Noong nakaraan, ang alon ng Ling Power ay unang umangat mula sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang iba. Nagtataka siyang nag-isip, posible kayang mula sa himpapawid ito bumabagsak? Tumingala siya sa sikat ng araw sa itaas, at naisip, hindi. Ang mga butil ng Ling Power na ito na paminsan-minsang bumabagsak sa akin ay mula sa kalawakan. Bigla, isang napakalaking daloy ng Ling Power ang papalapit sa kinatatayuan ng kangaroo. Nagulat siyang tumingin sa direksyon ng baybayin. Mabilis niyang narinig ang ingay ng si Godzilla ay lumitaw na may malaking katawan, bawat hakbang ay patungo sa Europa, lugar o sa hari ng Europa. Ang mabangis at uhaw sa dugo nitong anyo ay hindi mukhang para makipag-usap o makipag-ayos. Kaya't ang water purifier, ito ay malamang maling pagkaintindi sa Vietnamese, posibleng tumutukoy sa kangaroo o sa hari, ay sobrang naalarma, inilagay ang sarili sa alertong estado agad. Alam niyang iyon ang spirit beast mula sa Federation, ngunit ano ang ginagawa nito rito? Walang sino man ang nagpaalam sa kangaroo tungkol sa biglaang pagdating na ito. Ngunit bilang tagapagtanggol ng lupain, mabilis siyang tumalon sa isang bato na mas malapit sa dagat, direktang hinaranggan ang daan ng halimaw na ito bago pa ito makapasok ng mas malalim. Sa simula, ang kangaroo ay nakipag-usap ng napakamagalang, simpleng hinihiling na huminto, ang nasa harapan ay hindi lugar na maaaring mong lapitan. Maliban kung gusto ninyong magdeklara kami ng digmaan sa Freedom Federation. Ngunit, hindi man lang pinansin ng kalaban ang kahit isang salita ng kangaroo. Hindi pa tapos ang pangungusap, ibinuka na nito ang malaking bibig at nagpakawala ng isang napakalaking pulang haligi ng Ling Power, winawasak ang buong tanawin ng Europa kasama ang kangaroo sa loob. Gayunpaman, bagamat malakas ang Ling Power na ito, para sa kangaroo na sanay sa labanan, wala lang ito. Nagulat lamang siya nang dumaan ang liwanag, nagtataka kung bakit bigla na lang siyang inaatake ng halimaw ng Federation ng ganito. Ang daloy ng Ling Power ay patuloy na dumaan sa mga bato, sinusunog ang lahat ng madaanan nito. Ito ay isang atake na dapat sana ay makapagdulot man lang ng malubhang pinsala sa tagapagtanggol ng Europa. Ngunit, nang matapos ang atake at unti-unting hamupa ang usok at alikabok, napansin ni Darkness na may mali. Sa lugar na inatake niya, hindi na makita ang mga bato dahil may isang bagay na itim na tumakip sa isang malaking bahagi, hinaharangan ang lahat ng liwanag, at matagumpay ding naprotektahan ang mga bato sa paligid. Nang matapos tumanggap ng atake ang bagay na iyon, nagsimula itong buksan ang malalaking pulupat sa paligid nito, tumayo ng tuwid, inilalantad ang mahahabang makinang naguhit sa katawan nito. Ang kangaroo, ayon sa nakasanayan, ay tumingala sa dambuhalang nilalang na nagligtas sa kanya mula sa atake ng kalaban, puno ng pagtataka. Bakit ito lumitaw sa mga sandaling ito? Karaniwan, si kangaroo ang humaharap para protektahan ang Europa. Bakit ang hari ngayon ang lumitaw dito para protektahan siya? Kung ikukumpara ang laki ng kangaroo at ng haring ito, parang isang hibla ng carrot sa loob ng isang tinapay. Ngunit ang hari nito ay nagpapagaling ng sugat, hindi maaaring lumabas dito para lumaban. Itinoon ang mapupulang mata, na binubuo ng 12-dosenang maliliit na pulang butil na parang perlas, simpleng sinabi ng hari sa kangaroo, umatras ka. Hindi mo siya kalaban. Hindi alintana kung ito man ay halimaw ng Federation o kung sino pa man, kapag inatake ang teritoryo, tatanggap ito ng buong lakas na ganting salakay. Inaasahan na ang labanan sa pagitan ng hari ng Europa at Godzilla ay magiging napakalaking labanan na yayanig sa kontinenteng ito. Bagamat ang laki ni Godzilla ay kabilang sa mga dambuhala sa mga mutated beast, isang bahagi dahil sa pakikialam ng tao, ngunit sa harap ng naghahari sa buong kalangitan ng Europa, ang hari ng Europa, tinutukoy dito bilang dalawang sungay batay sa mga susunod na paglalarawan, hindi pa rin ito mukhang nakalalamang sa laki. Nagdududang tiningnan ng malaking mutated beast, dalawang sungay, ang kalaban, hindi pa agad umaatake, at biglang nagtanong, hindi ka isang spirit beast? Sino ka ba talaga? Hindi malaman kung paano natuklasan ng hari ng Europa, marahil dahil sa madilim na Ling Power ni Darkness, ngunit hindi na kailangang magpaliwanag ni Godzilla.
Ibinuka nito ang malaking bibig at nagpakawala ng pamilyar na pulang haligi ng Ling Power, na nabahira na ng mga hibla ng itim na enerhiya. Mabilis na ipinalo ni dalawang sungay ang isa sa kanyang mga galami paitaas, agad na inilihis ang ataking iyon. Mukha lang itong walang mga braso't binti at malaki, ngunit ang mutated beast na ito ay napakaliksi sa pag-atake at pagdepensa. Ang liwanag ng Ling Power ni Godzilla ay hindi nakatagos sa balat nito, tumalbog ito at sumabog sa kalangitan sa likuran ni dalawang sungay, na nagpabago sa dati mahinahong tingin nito. Bagamat may kakayahan siyang tumanggap ng pinsala, ang haligi ng Ling Power kanina ay isang napakalakas na atake. Mukhang mahihirapang manatiling buo ang kontinental na lupa ng Europa ngayon. Hindi hinayaang umatake ang hindi kilalang nilalang sa kanyang lupain, itinulak ni dalawang sungay ang marami sa kanyang mag-ulash na mga galami pasulong, sabay-sabay na sumugod kay Godzilla, mahigpit na iginapos ang mga braso, binti, katawan, at maging ang buntot ng mutated beast. Si Godzilla, na laging kailangang yumuko pasulong kapag gumagalaw, ay nahirapang mahayla ng ganito. Umuungol ang bibig nito habang sinusubukang magpumiglas ng mga braso at binti, ngunit hindi ito makapalag. Masyadong marami ang mga galami na mahigpit na pumipigil sa lahat ng kanyang galaw. Pagkatapos, nagsimulang paghiwalayin ng mga galami ang madilim na berdeng balat sa labas, inilalantad ang mga dilaw na mata na naglalabas ng kakaibang umuugong na tunog. Ang atake ng humic acid, Axet humic, ay biglang bumuhos na parang talon, na nagpatili kay Godzilla ng nakabibingi. Ngayon naiintindihan na kung bakit kayang harangan ng mga galami ng hari ng Europa ang mga atake ng Ling Power, kailangan itong regular na tiisin ang sarili nitong asido. Hindi nagtagal, ang makapal na asido ay bumalat kay Godzilla mula ulo hanggang paa, ginawa itong isang mamantika at berdeng bloking bato, at pagkatapos ay tumigas pa para hindi umagos pababa. Pansamantala, bumalik ang lahat sa katahimikan. Ayon sa teorya, ang humic acid na ito ay patuloy pa ring tumutunaw sa loob kahit tumigas na ang labas. Ngayon, kailangan na lang hintayang matuno ang kalaban bago kunin ang bangkay. Matagal nang hindi nasasaksihan ang isa sa mga pinakamalupit na atake ng kanilang hari. Tumingala ang kangaroo, kang-aro, sa berdeng block ng bato, iniisip na kapag tinamaan ng ganitong atake, magiging putik na dugo na lamang ito. Ngunit bigla, 12-12 ng sinag ng pulang liwanag ang sumabog palabas mula sa loob. Ang dambuhalang bloking bato ay unti-unting nagbago ng kulay mula berde patungong pula sa tuktok. Sa hindi malamang paraan, winasak ni Godzilla ang tumigas na acid, muling lumitaw kasabay ng isang malakas na ungol. Ang asidong naging pula ay itinapon niya paitaas sa langit na parang mga pulang laso ng seda. Mukha itong maganda, ngunit sa pananaw ng hari ng Europa, ito ay napakakakaiba at mapanganib. Ang malaking mata nito, na binubuo ng 12-12 ng maliliit na perlas, ay matalim na tumitig sa kalaban. Hindi maaari, kailangan ko siyang patayin agad bago niya madaganan ang mga itlog. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang spirit beast na ito. Ang matulis na dulo ng buntot nito ay hamampes ng mabilis sa harap ni dalawang sungay, napakatalas na kumislap ito sa ilalim ng sikat ng araw. Kapag tinamaan nito, tiyak na mabubutas ang balat at dadyugo. Gayunpaman, ginamit ni dalawang sungay ang isa sa kanyang mga galami na parang braso para saluhin ang buntot ni Godzilla nang may pambihirang katumpakan, nang ang dulo nito ay wala pang 1 metro ang layo sa kanyang mapulang mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang buntot ng halimaw, itinaas ang kanyang braso, hila ang malaking katawan nito paitaas sa ere na parang napakagaan. Hindi man lang siya kumurap nang dumaan ang berdeng liwanag mula sa galame sa kanyang paningin, dahil sinabi ni dalawang sungay sa sarili na ngayon, kailangan niyang patayin ang Godzilla na ito para maiwasan ang problema sa hinaharap. Isang walang kahirap-hirap na pagwagayway ng kamay mula sa hari ng Europa ang nagpabagsak sa dambuhalang katawan ng spirit beast sa lupa. Isang malakas na shockwave ang umalingaw doon dahil sa sobrang lakas na tumama sa matigas na lupa, nagpatalsik ng malalaking tipak ng bato sa lahat ng direksyon. Itinaas ng kangaroo ang kamay para takpan ang mukha, sumasangga sa mga bato at sa nakakasilaw na liwanag. Matatag siyang tumayo doon sa tabi ng hari, ngunit hindi niya mapigil ang mapasigaw ng malakas, Bagamat maraming epekto ang atakeng iyon, si Godzilla ay malakas pa rin. Agad nitong ginamit ang parehong mga kamay at paa para itulak ang sarili pababa sa lupa at tumayo muli. Alam ng lahat na para sa isang Godzilla, na pinakamagaling sa paggamit ng Ling Power mula sa bibig, ang lakas nito ay pangunahing nasa dalawang maskuladong binti.
Ang pananatili sa lupa ay napakadelikado para dito. Alam din ito ni Dalawang Sungay, kaya ginamit niyang muli ang mga Galami para mahigpit na igapos ang spirit beast na ito, idiniin ito sa lupa. Kanina, dahan-dahan niyang tinunaw ito, ngayon, pinilipit ni Dalawang Sungay ang katawan ni Godzilla sa mas artistikong paraan para maiwasan ang bibig nito na biglang magpakawala ng sinag ng liwanag patungo sa kanya. Nadiin ang leeg ni Godzilla sa lupa, ang dalawang matibay na braso ay nakagapos at nakabukas sa magkabilang gilid, habang ang buntot ay nakataas, hindi naiiba sa isang butiki. Nanginginig ang buong katawan nito habang sinusubukang labanan ang pagkakahigpit ni Dalawang Sungay, ngunit wala siyang magawa. Isang kakilakilabot na sakit ang dumating nang ang buntot nito ay hinaylapay taas ng Galame. Kumilos si Dalawang Sungay ng napakabilis at marahas. Ang buntot ni Godzilla ay hinayla at binunot ng walang awa. Tumalsik ang dugo, at si Godzilla ay napanganga at umungol sa paghihirap ng walang tigil. Ngunit hindi pa yun sapat para tapusin ang laban. Ang mga pulang bukol na laging dala ni Dalawang Sungay sa katawan ay biglang nagliwanag na parang mga bola ng tennis na napuno ng hangin. Puno ang mga ito ng Ling Power sa loob. Ang mga sukat nito, mula maliit, ay unti-unting nagbago ng kulay mula lunti ang mura patungong dilaw, at pagkatapos ay puti, isang senyales na malapit ng sumabog ng bongga. Naglaan siya ng huling salita ng puot para sa kung sinong nilalang ang nasa loob ni Godzilla. Pinagsabihan ni Dalawang Sungay ito, tigilan mo na ang pag-iyak dyan at mamatay ka na, leche ka. Pagkatapos ng pangungusap, ang mga bowl ang puno ng laman sa katawan ni Dalawang Sungay ay nabasag, nagpakawala ng 12-dosenang matatalas na sinag ng Ling Power na humagupit kay Godzilla na nakahandusay doon. Bawat haligi ng liwanag ay parang matulis na tulos na tumutusok sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, na nagdulot ng malakas na pag-agos ng dugo mula sa mga bagong gawang butas. Ang buong katawan nito ay wala ng kahit isang metrong balat na buo. Maging ang bibig nito na nakalabas ng dila at sumisigaw sa sakit ay kailangang tumanggap ng isang haligi ng liwanag, paano ito makakaligtas? Tinanggal ng haligi ng liwanag ang laman at buto, nag-iwan ng butas na di nadaanan ng hangin, napakalamig. Unti-unti, binitawan ng mga Galami si Godzilla, ginawa itong buhay na target para pagbabarilin ni Dalawang Sungay. Wala siyang pakialam kung masira man ang lupaing ito, ang mahalaga lang ay kung gaano karaming butas ang nasa katawan ni Godzilla. Gayunpaman, medyo mahirap makita ng malinaw, tanging mga malabong piraso na lamang ng balat ang natitira kay Godzilla, ang iba ay natatakpan na ng liwanag. Ang ataking iyon ay tiyak na kumuha ng malaking lakas mula sa hari ng Europa. Habang unti-unting nawawala ang usok, maririnig natin ang malalim na paghinga ni Dalawang Sungay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagbantay, nakatingin sa harapan. Ginamit niya ang Galame para iangat ang natitirang bahagi ni Godzilla para suriin. Maliban sa isang maliit na bahagi sa hita na may natitirang balat, ang natitirang bahagi ng Spirit Beast, mula ulo hanggang paa, ay malinis nang natanggalan. Ang dugo ay nakakapit sa bawat hibla ng kalamnan, tumutulo, sa ilang lugar ay agos, sa iba naman ay makapal na patak. Ilang sunog na piraso ng laman ang hindi na dumudugo. Kawawa naman ang Spirit Beast na pinaunlad at ipinagmamalaki ng sangkatauhan, ngayon ay isa na lamang tumpok na hindi na makilala ang anyo. Ang dambuhalang katawan ay naduraj hanggang sa maging napakaliit, hindi na iiba sa isang daga, nakabitin doon hanggang sa nagulat na napasabi ang kangaroo. Nasunog na siya hanggang maging uling. Akala niya ay tapos na ang laban dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi. Ang mga natitirang bahagi ni Godzilla ay gumawa ng umuugong na tunog, at mula sa kung saan, ang mga punit-punit na bahagi ng katawan nito ay muling binuo mula sa itim na usok, nagsisimulang bumalik sa orihinal nitong anyo. Ito ba ay kakayahan sa rehenerasyon? Hindi makapaniwala si Dalawang Sungay sa nangyayari sa harap niya. Kung ito ay nag-regenerate lamang sa kaso ng malubhang pinsala o kung napanatili pa nito ang huling hibla ng kamalayan para mag-regenerate, maiintindihan pa niya. Ngunit malinaw na kanina, tuluyan na itong nawala ng senyales ng buhay. Sa kaso ng isang bangkay, posible ba itong mag-regenerate? Ang unti-unting pagbuo muli ng anyo ni Godzilla ang nagsilbing perpektong sagot. Ilang piraso ng balat ay kulay kape-pula pa rin dahil sa pagkasunog ng Ling Power, ngunit sa pangkalahatan, ang buong katawan ni Godzilla ay ganap na muling nabubuo. Napakatindi ng kakayahang ito. Umungol si Dalawang Sungay na may nagliliyab na mga mata, nagtatanong, sino ka ba talaga? Kailangan lang muling buuin ang lalamunan ay nakasagot na si Darkness. Hindi na nga kailangan ng itaas na panga.
Dahan-dahan niyang binigyan ng oras ang kanyang mga braso't binti na mabuo. Ang boses nito ay puno ng pang-uuyam na parang nanunukso, talagang nakakamangha, hindi ba? Ang umiikot na itim na usok ay nagtipon para mabuo ang ulo, ang pinakamalinaw pa rin ay ang mapulang mata na nakatingin sa hari ng Europa. Hindi ko inaasahan na mayroon pa palang mutated beast na ganito kalakas sa mundo bukod sa mutated tree, Lin Moyu. Talagang napakatamang desisyon na pumunta dito. Tinitingnan ang bagay na nabubuo sa anyo ni Godzilla, na mga itim na usok lamang na may kamalayan, biglang nakaramdam ang kangaroo ng matinding pressure na dumidiin sa kanya, na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Buhay pa rin siya? Itinuwid ng hari ng Europa ang katawan, puno ng pagtatakang tumingin sa kalaban, inuulit ang sinabi nito, talagang tamang desisyon na pumunta dito. Ano ba talaga ang iyong layunin? Itinapak ang paa ni Godzilla sa basag-basag ng lupa. Agad na sumugod ang spirit beast patungo kay dalawang sungay, gamit ang dalawang harapang braso na may mahahabang matutulis na kuko para sunggaban ang magkabilang gilid ni dalawang sungay, habang umuungol ng mga hindi maintindihang tunog. Mukha na siyang halimaw ngayon, ang itaas na bahagi ay hindi pa ganap na nabubuo, tanging ang dambuhalang pulang mata lamang ang nakadikit sa hari ng Europa. Ang itim na usok sa ulo nito ay bamuka ng malapad sa ibabaw ng kalaban. Si Darkness ay parang nababaliw, tumatawa habang umuungol, ibigay mo ang iyong katawan sa akin. Haha, ang itim na usok ay lalong kumapal, ang mga gilid nito ay may malalaking butas na parang payong na handa ng itakip kay dalawang sungay. Pinaningkit ni dalawang sungay ang kanyang mapulang mata at muling ginamit ang mga bola ng Ling Power sa ilalim ng kanyang katawan. Sakto bago pa siya masakop ng itim na liwanag, sa pagkakataong ito, hindi na siya lumikha ng mga haligi ng Ling Power. Pinaliguan niya ang kanyang sarili at ang kakaibang halimaw na ito sa isang dambuhalang globo ng Ling Power, gamit ang sariling init para sunugin ang parehong sarili at ang kalaban. Pinananatili pa rin ang kalahati ng ulo ni Godzilla sa itaas, na may halatang pangit na anyo, biglang nanlaki ang mga mata ni Darkness, bumubulong, ang ganitong uri ng lakas. Oo, ito ang lakas na kayang sumire sa lahat ng pisikal na materya. Ang mapupulang mata nito ay nakatutok kay dalawang sungay, sa loob ng globo. Kahit pa ito ay Ling Power, kaya ko pa ring ayusin ito ng napakalinis. Sa lugar kung saan naglalaban si dalawang sungay at si Darkness, isang napakalakas na pagsabog, dinang, ang naganap. Ang globo ay sumilaw ng napakaliwanag sa isang napakalawak na lugar, nagpakawala ng isang haligi, ng liwanag, paitaas sa kalangitan, isang senyales na malapit ng sumabog sa malaking sakop. Lumingon ang kangaroo, sumigaw ng hindi maganda, at tumakbo ng mabilis para makalabas sa sakop ng pagsabog ng atake ng hari. Sa masamang tingin ni Darkness, nagliliyab na pula ang mga mata nito. Alam niyang hindi siya makakatakas sa oras, at kahit tumakbo pa siya, mahuhuli siya ni dalawang sungay. Isang mas maliit, mas puti, at mukhang mas makapangyarihang globo ang pagkatapos ng matinding pagsabog ng globo ng enerhiya, kung walang mapa mula sa pandaigdigang tanggapan ng heograpiya na magsasabi sa inyo na ito ay sakop pa rin ng Europa, iisipin ninyong may sumabog na bulkan sa kung saang lugar. Ang mga tipak ng lupa ay lumulutang sa dagat ng lava, at ang abot tanaw ay nabahira na rin ng kulay rosas pula dahil sa init. Ang dating malamig na tahanan ng kangaroo ay tuluyan ng nagbago. Nakatayo sa nag-iisang natitirang buong bato, ang kangaroo ay ganap ng nahiwalay sa labanan ng hari ng Europa. Ang alikabok at abo ay lumilipad sa hangin, kasama ang mga nagkalat na apoy. Ito ba ang impyerno sa lupa? At anong uri ng kakaibang halimaw ang kinakaharap ng kanyang hari? Sa harap ni dalawang sungay, ang hari ng Europa, ay isang maitim na globo na lumulutang, kaharap niya. Pagkatapos gutihin ng enerhiya ang katawan ni Godzilla na parang hinimay na karne, ito na lamang ang natira. At ang nakapagtataka, hindi ito tumakas, nakatitig lamang ito kay dalawang sungay gamit ang nag-iisang mapulang mata nito. Habang tinititigan, mas lalong nararamdaman ang kadiliman na bumabalot kay Darkness. Ang mga itim na aura sa paligid nito, na parang apoy ngunit parang usok din, ay paikot-ikot at hindi nawawala. Ang mga matang puno ng perlas ni dalawang sungay ay nag-isip ng malalim habang nakatitig. Ito pala ang tunay mong anyo. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng kakaibang nilalang ang nasa harap niya. Maliit na mga tunog ng pagkalagot ang narinig, unti-unting lumalakas, na parang may humihila ng zipper ng isang jacket. Dalawang hanay ng matutulis ng ngipin ang lumitaw, tumatakbo pababa sa kanang bahagi ng ulo ni dalawang sungay, na nahati para maging dalawang bibig ng halimaw na puno ng matutulis ng ngipin,
mayroon pang kulay rosas na dila sa loob. Sa unang tingin, hindi ito bagay sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Kung nahulaan ninyong kamag-anak ni dalawang sungay ang mga sea slug o mutated snail, mula sa bahaging ito, kailangan niyong manghula ulit. Nang ang bibig ay umabot na sa pinakamalaking sukat nito, matalim itong tumingin at nagpakilala ng kaunti bago tapusin ang kakaibang nilalang sa harapan. Ang pinakamalakas kong enerhiya ay ang paglikha, kasama ang pagsasama para lumikha ng mga anyong buhay na tulad ko. Hindi pa tapos magsalita, bigla nitong ibinuka ang dambuhalang bibig na puno ng ngipin at sumugod na parang kidlat patungo kay Darkness. Tuwang-tuwang umuungol, at ang pagsasama ay ang pagkain ng nilalang at pagkatapos ay gawing sarili kong kakayahan ang enerhiya nito. Namangha ang mata ni Darkness. Ganoon pala, ngunit hindi ito umiwas. Nanatili lamang ito sa pwesto habang ang dambuhalang bibig ay kumagit ng buo at nilamon siya. Mas tamang sabihin na parang hinihintay nitong mapasok sa loob para suriin ang ngipin ni dalawang sungay. Ang tunog ng pagtatama ng mga pangil ay umalingaw-ngaw hanggang sa kinaroroonan ng kangaroo sa malayo, na puno rin ng pag-asa, nakadungaw doon, umaasang makita ang sitwasyon. Ang lalamunan ng bibig na iyon ay kailangang tumingala at lumobo para malunok ang bagay na kararating lang kagatin, mukhang medyo nahihirapan. Ang likurang bahagi ng bibig ay biglang lumobo ng malaki na parang globo. Mula roon ay lumabas ang mga makakapal na itim na hibla na katulad ng kay Darkness kanina, paikot-ikot at hindi nawawala. Mula sa likuran, hindi makita ng malinaw ng kangaroo, masaya siyang tumawag sa hari, ngunit hindi sumasagot si dalawang sungay. Abala pa ito sa pagtunaw ng bagay na kararating lang niyang lunukin. Kinailangan din niyang isara ang bahagi ng bibig na inilabas niya sa kanyang katawan kanina. Dahil sa pagsasama ng bagong lakas na kinain niya, ang anyo ni dalawang sungay ay tuluyan ng nagbago. Nananatili siyang matayog sa kanyang dambuhalang katawan, ngunit ang mapulang mata sa katawan nito ay hindi na pinagsama-samang mga butil ng perlas, lumawak ang pulang bahagi nito, na hindi naiiba sa mata ni Darkness. Tinitingnan ng anyong iyon ng hari ng Europa, naglakas loob na magtanong ang kangaroo, nanalo ba ang hari, o natalo? Isang simpleng tanong lamang iyon, ngunit biglang lumingon si dalawang sungay, pinandilatan siya ng napakaliit na balintataw sa loob ng malawak na mata, at nagtanong pabalik, sa tingin mo ba matatalo ako? Sa pagkakita pa lamang sa bagong anyo, natakot na ng husto ang kangaroo na nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin. Ang aura na nagmumula kay dalawang sungay ay dumaga ng mabigat sa kanyang maskuladong katawan, na nagpahina sa mga binti ng kangaroo. Napaluhod siya, inilagay ang isang kamay sa kabilang balikat, magalang na umamin ng kasalanan, ang inyong lingkod ay lumampas sa hangganan. Ngunit ang kanyang hari ay hindi naman ganito kitakat na nakakapang-inig noon. Ang hari ng Europa ay kayang lumabas para protektahan ang kanyang mga tauhan at harapin mismo ang kalaban, hindi siya ganoong uri ng mutated beast. At habang iniisip niya ito, mas lalong pinagpawisan ng malapot ang kangaroo. Sino ba talaga ang nanalo sa laban kanina? Dala niya ang aura ng hari, dala rin niya ang aura ng kaaway. Hindi ko na makilala. Kung magtatanong pa siya, baka mamatay siya. Akmang ititikom na niya ang bibig at susunod na lamang sa hari. Bigla, isang galami ang lumapit sa kangaroo. Napilitan siyang sumigaw para magpaliwanag, "Teka lang po, hari. Ako po ito." Basang-basa siya ng pawis, iyon lamang ang nasabi niya, at tinanggap na niya ang parusa mula kay dalawang sungay. Ngunit ang lumabas mula sa galami ay hindi isang bagay na makakasakit sa kangaroo. Ito ay isang masaganang daloy ng link power, na may mga itim na hibla sa paligid, na nagpapalakas sa isang mutated beast. Tuwang-tuwa siyang nagtiis sa loob ng daloy ng enerhiya, sinubukang higupin lahat ng kangaroo papasok sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay walang katapusan ito, umaapaw na parang tubig, kaya ginamit niya ang lahat ng lakas para isiksik ito sa bawat piraso ng kanyang balat. Nang hindi na makayanan, napanganga ang kangaroo at humihingal, pakiramdam niya ay may idinagdag na madilim na bagay ang mga piraso ng enerhiya. Nang masanay na siya, naramdaman niyang mas lumakas siya. Kinuyam niya ang kamao, ang kanyang mga mata ay naging mabangis, pinupuri, napakaganda. Nang makitang natapos ng humigop ng enerhiya ni Darkness ang kangaroo, ang malaking nilalang sa itaas, dalawang sungay, Darkness, ay nasiyahan din. Ang lakas na ito ay napakaganda. Maaari itong magbigay sa ibang nilalang ng kakayahan ng mas malakas na nilalang. Ito ang pinakaangkop na sandali para tawagin ang lahat. Ipinahayag niya ito, at pagkatapos ay pinagkikilos ng sunod-sunod ang lahat ng galami ni dalawang sungay sa lupa.
Ang buong lugar ay umalon kasabay ng malakas na ungol ng mutated beast na umabot sa lahat ng sulok ng Europa. Ang pinakamalapit ay ang angka ng mga reptilya, umungol pabalik bilang tugon sa tawag ng hari, tumakbo ng buong bilis patungo sa kinaroroonan ni dalawang sungay. Sa mapulang kalangitan ay ang kawan ng mga mutated bat na may pangil, mabilis na lumilipad patungo sa tumatawag, hindi maaaring mahuli. Sumunod dito ang maraming kamag-anak at iba pang maskuladong mutated beast ng Europa, dumagsa na parang pista. Sunod ay ang mga kamag-anak ni dalawang sungay mula sa ilalim ng lupa, biglang bumasag ng bato at umahan. Tumingin muna sila sa paligid gamit ang kanilang mapupulang mata, pagkatapos ay humanap ng magandang pwesto sa likuran ng mga hayop at pumila ng mahaba. Ang mga mutated beast ng Europa ay kumpletong dumating bilang tugon sa tawag ng hari. Walang isa mang lumiban. Ang mga mutated beast ng isang buong kontinente na dumagsa, gaano karami iyon? Hindi na kailangang sabihin. Tahimik silang naghihintay sa sasabihin ng kanilang hari, kahit na si dalawang sungay ay medyo iba sa karaniwan ngayon. Ang mga bilog na bukol sa katawan nito ay naging kulay matingkad na pula, maliban sa mga berdeng galamay na paikat-ikot sa likuran. Ang itsura niya ay tuluyan ng naging pula at itim, mukhang napakadilim. Nag-utos siya, lumapit kayong lahat dito. Maging mas malakas kayo. Hindi tulad ni Lin Moyo na nagdadala ng Ling Power para sa mga bata niya sa bahay, Misty Mountain, para mag-level up, si dalawang sungay, Darkness ay ginamit ang sarili niyang lakas, ibinuhos ito sa bawat isa para direktang itaas ang kanilang lakas. Ang Misty Great Mountain ay nababalot ng makapal na hamog, ang tanaw ay wala pang 10 metro. Dahil tapos na ang isang buong araw ng pagpapahigop ng Ling Power sa mga mutated beast, naghiwa-hiwalay na sila pauwi. Casual na binuksan ng Big Boss, Lin Moyo, ang kanyang status panel para tingnan. Nabasa niya, Wood Dragon Level 3 isang pangunahing ugat na may kakayahang mag-anyong True Dragon, ngayon ay umabot na sa Half Dragon state. Hinimas-himas niya ang baba na para bang may balbas ng kambing doon. Nag-isip si Lin Moyo, Wood Dragon malapit ng mag-level 3 at Half Dragon Body, ha? Kung tuluyan ng maging dragon, posible kayang makalipad ako sa hinaharap. Matagal nang humahanga si Lin Moyo sa mga mythical creature. Gusto niyang maging isang totoong dragon na lumilipad. Tumingin siyang muli sa kanyang Ling Power status. Napailing siya sa paghanga. Ngayon, ang kanyang Ling Power ay umabot na sa 80 milyong. Lahat ng planong ginawa ni Lin Moyo ay natupad na. Sa wakas, ang 7 malalaking espasyo, dimensyon ay lumawak ng maraming beses dahil sa Ling Power Tide. Ngayon, bawat espasyo ay puno ng Ling Power, sapat para sa walang tigil na pagsasanay ng mga mutated beast. Kahit sa hinaharap, kung gusto niyang dalhin silang lahat, maaari niyang ipasok sila sa mga espasyo at dalhin kasama niya. Mukhang maganda ang pangako, ngunit para kay Lin Moyo, hindi pa ito sapat. Alam niyang kailangan pa niyang palawakin ang mga espasyo. Sumigaw siya ng buksan ng malakas. Ang 7 pintuan patungo sa 7 espasyo ay sabay-sabay na bumukas ng malaki sa kalangitan, bawat isa ay may iba't ibang liwanag, na ang Willow Tree ang sentro. Tuwang-tuwa si Lin Moyo. Hayaan na lamang na patuloy na damaloy ang Ling Power papasok sa mga espasyong ito para madagdagan ang lakas, unti-unti rin itong lalawak ayon sa gusto niya. Ang berdeng pintuan ay bumukas mismo sa itaas ng Mermaid Queen, na hanggang ngayon ay nakagapos pa rin sa loob ng wood element space. Tumingala siya, hindi niya inaasahan na ang liwanag na sumisinag ay Ling Power pala. Pagkatapos niyang magsalita, isang buong haligi ng Ling Power mula sa tide ang bumuhos sa Mermaid Queen. Tinanggap niya ang kanyang bagong lakas ng hindi inaasahang bilis, walang pagpupumiglas o pagtatanong ng mga walang kwentang tanong. Tahimik siyang pumikit, unti-unting nararamdaman ang pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Sa totoo lang, kung ang Mermaid Queen ay nasa ilalim pa rin ng dagat, at ang alon ng Ling Power sa pagkakataong ito ay bumagsak mula sa kalangitan, kailan pa kaya darating ang pagkakataon niyang mag-level up? Hindi ba't napakagandang pagkakataon nito? Si Lin Moyo ay abala sa pag-aalaga sa kanyang 7 dakilang espasyo nang bigla siyang makaramdam ng pangingilabot sa kanyang isipan. Nangyari ito nang maamoy niya ang aura ng isang napakatinding nilalang. Agad siyang lumipad patungo roon, inilabas ang kanyang mukha para mas madaling matukoy. Ano yung aura na galing sa Europa kanina? Peste, si Darkness, nagdilim ang mukha ni Lin Moyo. Ang aura ni Darkness na nagmumula sa direksyong iyon ay nangangahulugang, nasakop na nito ang Europa.
Ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Lin Moyu ang kakilakilabot na aura ni Darkness na umaabot sa kanya ay dahil pagkatapos maglipat ng lakas sa mga mutated beast ng Europa, si Darkness, dalawang sungay ay lumipat sa pinakadulo ng baybayin, matagal na tumayo roon. Sumunod ang kangaroo para mag-obserba, hindi maintindihan kung bakit dinala ng hari ang buong grupo sa tabing dagat. Sa pagkakataong ito, natuto na siya, hindi na siya magtatanong ng mga walang kabuluhang tanong, tahimik na lamang siyang susunod. Habang dinadala ang mga tauhan, bigla, mula sa malalim na karagatan, dalawang dambuhalang haligi ng alon ang umahan, sinundan ng 3, 4, 5 pang katulad. Nang tingnang mabuti, sila ay mga dambuhalang mutated beast na umahan mula sa tubig, lahat ay mga pamilyar na mukha. Sila ang 7 hari ng dagat mula sa kailaliman, sumusunod sa tawag ng haring si Darkness. Nang makita ang kanilang tuwa, ang kaawa-awang kangaroo na walang alam sa impormasyon ay muling naging alerto, napanganga at nagmura, mga hari ng dagat, lumitaw kayo rito, gusto niyo bang makipag-away o ano? Hindi nila pinansin ang duwag na daga, kangaroo, na ito. Tumingin lamang sila ng bahagya sa malaking nilalang, dalawang sungay, Darkness, sa tabi na may paggalang, bilang kapalit ng pagbati. Ang Deep Sea Dragon King ngayon ay mukhang ganap ng magaling, walang kahit isang peklat mula sa pinsalang natamo kay Lin Moyu noon. Humarap siya kay dalawang sungay, Darkness at mahinang nagsabi, Hari, sa wakas, nagising na rin kayo. Ang pangungusap na ito ang magiging sagot para malaman ng water purifier, kangaroo, na natalo na ang kanyang hari. Tiyak na iiyak siya ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga tagahanga mula sa ilalim ng dagat ay sumuong sa mga alon, sumusunod sa panawagan ni Darkness at umahan mula sa kailaliman. Dapat sana, ang puwersang ito ay binubuo lamang ng 7 hari ng dagat, ngunit ang kasalukuyang bilang ay higit pa sa inaasahan, dahil marami pang ibang malalaki at maskuladong mutated beast ang nakahanay, direktang nasa ilalim ng pamumuno ng mga hari ng dagat. Nanlaki ang mga mata ng kangaroo nang makita ito. Nautal siya sa pagtataka. Kailan pa nagkaroon ng kakayahan ng aking hari na tawagin ang mga nilalang sa tubig na ito ng ganito? Bakit parang hindi sila nagulat na makatapak sa Europa sa unang pagkakataon? Lahat ng kasagutan ay nasa mapulang mata ni Darkness, dalawang sungay, na nasa sabik na itinataas ang mga galame para ipagdiwang ang kanilang pagdating. Sapat na, kumpleto na, ang mga nilalang sa lupa at karagatan ay narito ng lahat. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ang pangunahing gawain. Ang mga galame ni dalawang sungay ay marahas na hamampes sa hangin, agad na pinapagana ang Ling Power Tide. Bagamat wala siyang sariling espasyo, dimensyon para maglaman ng liwanag, sa hindi malamang paraan ay nagawa pa rin ni Darkness na hoiin ang kalangitan, na nagpabagsak ng liwanag ng lakas sa mga mutated beast. Naligo sila sa liwanag, tuwang-tuwa. Mas mataas ang antas, mas nasisiyahan dahil sila ay nagle-level up. Ang alon ng Ling Power na ito ay mukhang mas banayad kaysa dati. Dahan-daang dumampi ang Ling Power Tide sa katawan ng mga mutated beast, kumikinang, at wala ni isang nagwawala o sumisigaw habang nagle-level up. Marahil, ang kanilang kakayahang magtiis ay malaki na ang itinaas. Ang Spatial Rift ay nagdulot ng Ling Power na bumalat sa katawan ni dalawang sungay, tinutulungan siyang pagalingin ang mga sugat mula sa napakalaking labanan kanina. Ang Europa, mula ngayon, sa pamamagitan ng kaluluwa ni Darkness, na nasa katawan ni dalawang sungay, ay mayroon ng lakas at talino, malinaw na nakabuo ng isang puwersa na kapantay ng mutated 3, Lin Moyu, sa malayo. Isang linggo matapos dalhin ni Darkness at Lin Moyu ang unang Ling Power Tide sa kani-kanilang mga kawan ng hayop, maraming hindi inaasahang pagbabago rin ang naganap sa panig ng tao. Dahan-daang lumipas ang panahon, ngunit maliban sa Misty Great Mountain, ang Ling Power Tide ay nagsimulang sumabog ng malawakan sa buong mundo. Ang rehiyon ng Misty Mountain ay parang pinoprotektahan ng isang hiwalay na harang, tumatangging tumanggap pa ng mga spatial rift na nagpapababa ng liwanag ng Ling Power. Sa ibang mga lugar sa Earth, sa bawat sulok ay sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na bitak mula sa kawalan. Hinahati nila ang kalangitan, mula sa isang itim na lamad ay bumubukas ang liwanag na bumubuhos pababa. Ang kaibahan lamang, hindi ito nagdadala ng kulay dilaw tulad ng ordinaryong Ling Power, kundi puro mga sinag ng iba't ibang kulay, tinatawag na 9-colored Ling Light Radiance, na umaapaw. May mga lugar kung saan magkakalayo ang mga bitak,
mayroon ding mga lugar kung saan ang mga bitak ay parang nanganak ng 2 o 3 sa kalangitan. Kitang-kita ng mga mata ang pagpupumilit nitong bumukas. Mayroon ding mga bitak na nasa ibabaw mismo ng mga lungsod ng tao, mas mababa pa sa pinakamababang ulap, na nagbibigay ng pakiramdam na babagsak na ito anumang oras. Ang kalangitan sa paligid ay madilim, ngunit ang 9-colored ring light ay sumisinag na parang mga ilaw sa disco. Kung titingnan mula sa ibaba, pakiramdam mo ay sisabog ang iyong mga mata dahil hindi kayang tanggapin ang dami ng liwanag na higit pa sa kayang makita ng tao. At higit sa lahat, hindi tulad ni Lin Moyo na kayang tagpian muli ang espasyo matapos hoiin, kapag lumitaw ang mga bitak na ito, walang sino man ang may kakayahang labanan ang mga ito. Siyempre, ang mga tao ay kabilang din sa mga nilalang na kayang humigop ng lakas mula sa Ling Power at umangat sa superhuman rank. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa man gaanong nakakaramdam ng excitement ang sangkatauhan, inatake na sila ng Beast Tide na may mas malaking bilang at sakop kaysa dati. Hindi pa sila nakakapagpahinga at nakakabawi ng lakas, maraming lugar na ang kailangang lumaban sa Beast Tide para ipaglaban ang kanilang buhay. Marami ring nakasaksi sa mga dambuhalang oso na kasing taas ng bundok na biglang umahan mula sa lupa. Ang kakilakilabot na tanawing iyon ay tumatak ng malalim sa isipan ng bawat tao at mutated beast tuwing naaalala nila ito. Maging lungsod, nayon, o ilang na lugar, saan man lumitaw ang bitak, kasama nito ang hindi mabilang na mga kaso ng patayan, isang senyales ng sobrang pag-apaw ng lakas na hindi na makontrol ng isipan. Maging ang mga malalaking personalidad na may titulong superhuman, may mataas na kapangyarihan at posisyon, na laging nagdadala ng nakahihigit na Ling Power, ay nawalan din ng kontrol. Ang buong planeta ay nagkaroon ng kaguluhang hindi pa nararanasan dati. Kung titingnan mula sa labas, ang Earth ay parang binomba ng walang tigil, butas-butas ito, may malalaking bahagi na umaapaw sa liwanag, ibang-iba sa mga natitirang lugar. Ang mga Ling Power Rift ay lumitaw at nagtagal mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, araw-araw, hindi tumitigil. Hindi ito katulad ng mga nakaraang beses na tumatagal lamang ng 1 o 2 araw. Ang mga lungsod na nakakakita pa ng sikat ng araw ay maituturing ng pambihira. Ang mainit na sikat ng araw na nagpapadilaw sa gilid ng mga ulap ay mabilis na napapalitan ng 9-colored ring light mula sa malalaking spatial rift. May ilang mga superhuman na dumaan na sa ilang beses na pagbabago dahil sa sunod-sunod na paglitaw ng mga rift. Mayroon ding mga tulad ni Ginoong Chu, isang superhuman, na nakakaramdam lamang ng pag-aalala tuwing lilito ang Ling Power Rift, wala nang bakas ng kasiyahan sa pagkolekta ng lakas. Ang Yan Cheng, na nasa ilalim ng kontrol ng Dark Council, partikular na ni Xiaoling, ay tahimik sa paraang hindi kapani-paniwala. Si Jen ay parang nahulaan na ang lokasyon ng pagbubukas ng bitak at nakatayo na sa ibaba, naghihintay. Siya at ang ilang ibang mutant ay pumunta na sa mga kalapit na lugar na may senyales ng paglitaw ng bitak para umukupa ng pwesto. Naligo sila sa daloy ng liwanag. Kapag may mutated beast na sumubok humadlang, binubugbog nila ito hanggang mamatay. May mapanlinlang ng ngiti, ipinahayag ni Jin, ang bitak na ito ay pag-aari ng Dark Council. Sino mang nilalang ay hindi pwedeng lumapit. Akin to, akin lahat. Sa ilang lungsod na may espesyal na paniniwala, nagsilabasan ang mga tao sa kalsada para salubungin ang sandali ng pagbuhos ng Ling Power sa mundo, isa sa mga makasaysayang sandali. Ang sabay-sabay na sigaw ng cult leader. Cult leader, mula sa dagat ng tao sa ibaba ay nagbibigay ng pakiramdam ng kadakilaan sa sinumang nasa itaas. Nang sumilip ang Ling Power Rift sa likuran niya, nagpapababa ng liwanag sa mga tao sa ibaba, sumigaw siya, ito ang Ling Power Tide. Ito ang himala na nilikha ng cult leader. Ganoon na lamang, isang random na pangyayari ang nakontrol sa palad ng nagpapakilalang cult leader. Ibinuka niya ang kanyang mga braso para tanggapin ang pagpupuri ng libu-libong tao sa ibaba dahil sa pagbibigay ng lakas ng Ling Power sa kanila. Sina Ngai Taya at TY ay syempre hindi sumali, ngunit hindi rin nila pinigilan. Tahimik lamang nilang pinanood ang mga panatikong tao na maingay na sumisigaw ng cult leader, na para bang siya ang lumikha ng spatial rift. Sa panig ng Freedom Federation, hindi rin gaanong naiiba. Nagkagulo ang lahat dahil sa 9-colored ling light. Ang kalbo, isang prodigy ng Federation, habang naliligo sa liwanag, ay nag-utos, isecure ang lugar na ito, bilis. Tanging ang mga kabilang lamang sa kanyang superhuman team ang pinayagang makisalo sa pagligo sa daloy ng liwanag na ito. Kung hindi, huwag silang umasang makabahagi.
Maliit lang itong bitak, marami tayong gustong makinabang pero kakaunti lang ang espasyo. Ang spatial rift na hindi kalayuan sa teritoryo ng Misty Great Mountain ay may napakalaking sukat. Nagpapababa ito ng maningning na liwanag na, ayon kay Lin Moyu, ay mainit-init. Pagkatapos asikasuhin ang pag-level up ng mga mutated beast, pansamantala niyang binigyan ng sarili ng pahinga para pagmasdan ang sitwasyon ng mga rift. Padami ng padami ang mga bitak sa kalangitan. Tansya ko, sumabog na ang tide sa buong mundo. Nakatitig sa kalangitan, naramdaman niyang mayroon siyang teorya. Imahinasyon ko lang ba, o pakiramdam ko ay lumalaki ang Earth? Paano nga naman magkakaroon ng sapat na kalangitan para mabiyak ng ganito para magpaliwanag? Muli siyang tumingin sa lupa, kung saan nakalatag ang kanyang mga dambuhalang ugat. Napagtanto niya, mukhang tama nga, dami ang lupa. Posible kayang nag-i-evolve din ang Earth? Kung gayon, bukod sa paglaki ng sukat, ano pa kaya ang maaaring pag-unlad nito? Ito ay isang bagay na labis na kinagigiliwan ni Lin Moyu. Ang alon ng Ling Power ay kara-rating pa lamang matapos ng hindi katagalan. Sa ibabaw ng dagat sa teritoryo ng Europa, agad na lumitaw ang isang dragon na lumilipad patungo sa lungsod ng Ten Nation Alliance. Sino pa nga ba iyon kundi si Lola Deep Sea Dragon King na naghihiganti? Matapos makatanggap ng lakas mula kay Darkness, ang kanyang balat ay naging mas makinis at mas gwapo, wala ng mga sugat, at ang kanyang lakas ay malinaw na tumaas. Sa isang mabilis na lipad, nakalapit na siya sa lungsod sa baybayin ng Alliance at umungol, sangkatauhan. Narito ako para maghiganti. Ang anunsyo ng Deep Sea Dragon King ay mas malakas pa kaysa sa speaker sa barangay tuwing umaga. Nagsilabasan ang mga tao sa kalsada para tingnan kung ano ang maingay na iyon. Nang makita nila ang laki ng mutated beast, napanganga sila. Isang dahilan din ay dahil ang balita tungkol sa pag-atake ng militar sa mga rank B mutated beast ay pinanatiling lihim, kaya ngayon lamang nalaman ng maraming tao. Ang kabisera ng Ten Nation Alliance ang may pinakamalinaw na tanawin ng umaatakeng mutated beast. Pagdating pa lamang, ngumisi na ang Deep Sea Dragon King at nagpakawala ng isang bola ng Ling Power na nabuo sa kanyang bibig. Ngunit ang mga tao ay hindi tumakbo, lahat sila ay may hawak na telepono, kinukunan ng video ang eksena para i-post online, ang tanawin ng isang itim na dragon na lumilikha ng liwanag. Sila ba ay masyadong inosente, hindi alam kung dahil alam nilang kahit tumakbo sila ay hindi sila mabubuhay, o ayaw na nilang mabuhay pa? Nang iputok ng Deep Sea Dragon King ang dambuhalang haligi ng liwanag patungo sa sentro ng lungsod, wala man lang kahit isang sigaw ng takot o pagkalito. Nakatayo lamang ang mga tao, kumukuha ng litrato at video, kahit na ang liwanag ay tumama sa kanila. Marahil ay ginagamit ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng immortal cameraman. Ngunit napakaraming tao dito, posible bang mabuhay silang lahat? Ang bola ng Ling Power ng Deep Sea Dragon King ay sumabog ng matindi, na nagpaliwanag sa lungsod ng Alliance hanggang sa lugar kung saan siya nakalutang sa labas. Humajek-jek ang itim na dragon sa tuwa. Kayong mga pesteng tao. Kahit gamitin niyo pa ang lahat ng inyong yaman, hindi niyo man lang ako nasugatan. Ngunit isang ganting atake ko lang, nawasak na ang buong lungsod niyo. Ang mga mutated beast ng Europa ay lumabas lahat sa baybayin para manood ng sitwasyon. Tinawag ng kangaroo ang kanyang hari, pababayaan na lang ba natin ang itim na dragon na ganyan? Hindi ba natin siya kokontrolin? Dati naman kasi, ang mga mutated beast ng Europa ay hindi basta-basta umaatake sa mga tao nang walang dahilan. Ayos lang, komportableng sagot ni dalawang sungay, Darkness. Sa huli, pareho lang naman ang kahahantungan ng sangkatauhan. Gusto pa nga silang lipulin ni Darkness. Puro maliliit na nilalang na gustong makialam sa pag-unlad ng mga mutated beast sa planeta. Kara-rating pa lamang umatake ng Deep Sea Dragon King sa lungsod ng Alliance, agad nang naramdaman ni Lin Moyu sa malayo ang aura ng itim na dragon na iyon. Hindi niya inaasahan na lilito ang Dark Dragon King, Deep Sea Dragon King na may impluwensya ni Darkness, sa mga oras na ito, na nangangahulog ang magaling na ang mga sugat nito. Bigla niyang naalala na iyon ang bansa kung saan nakatira si Nangay Taya at tiway na tarante siya. Diyos ko, huwag sanang may mangyaring masama sa kanila. Kamakailan, ang kanyang kakayahang makiramdam ay lalong lumalakas. Ang kanyang Ling Power ay umabot na sa 70 milyon. Pinakawalan niya ang isang malakas na daloy ng Ling Power na parang mabangis na alon na bomb-alat sa kanya. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat. Ganito na lang at mag-breakthrough na ako sa rank 5. Alam niya ang tungkol sa paggising ni Darkness.
Ang kanyang kakayahang makiramdam ay ginawang parang isang higanting receiver ng signal ang bawat dahon ng willow tree. Ang mundo ay dumaranas ng napakalaking pagbabago, heaven rends, earth crumbles. Kung magiging mabagal pa siya at mag-aatubili, maaga o huli ay itatakwil siya ng mundo. At una sa lahat, ang puwersa ni Darkness ang darating para bunutin ang Willow Tree, ang unang tinik, para masakop nila ang mundong ito. Umungol si Lin Moyo ng buong determinasyon para maghanda sa malakas na pag-angat ng antas. Hindi ako pwedeng matalo. Ayon sa kanyang intensyon, ang mga ugat ay yumugyug ng malakas sa lupa na parang gusto nitong basagin. Lahat ay umakyat sa ibabaw para ang Willow Tree ay makayanan ng napakalaking haligi ng Ling Power na tumutudla paitaas sa asul na langit. Kung titingnan mula sa malayo, parang nakukuryente siya. Ang Holijing ito ay direktang tumama sa langit, napakatalas at makinis sa gilid na parang inukit ng maigi, tumatagos sa mga ulap sa itaas. Lumipas ang oras na parang kisap mata. Sa pagkakataong ito, nakalikom na si Lin Moyo ng sapat na Ling Power kaya mas mabilis ang proseso kaysa karaniwan. Hindi na siya nahulog sa mahimbing na tulog nang mawala ang liwanag ng Ling Power. Makapal na usok at alikabok ang bumalat sa paligid ng Willow Tree, panino dilim. Lumitaw ang bahagi ng katawan kung saan karaniwang naroon ang bilog, enerhiya core, orb, ngunit ngayon ay tuluyan ng nagbago. Ang itlog, orb, ay biglang naging kulay berde, tumubo ang dalawang matulis na bahagi sa magkabilang gilid, mukhang hindi naiiba sa mga sungay ng demonyo, elf, goblin hands, horns. Ipinikit niya ang mga mata, tinanggap ang bagong anyo kasama ang bagong lakas na umaalon sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay iminulat niya ng malaki ang mga mata na parang nagising, mas malakas. Bagamat alam niyang nag-level up siya, tiyak na kung makikita niya ang kanyang bagong anyo sa salamin, mapapasigaw din siya sa pagkakita na napakaiba na niya. Ngayon, ang Willow Tree ay mayroon ng ganap na ibang kulay kaysa kanina. Ang buong katawan, sanga, hanggang sa mga pangunahing ugat ay nababalot na ng makintab na itim, wala ng halong berde. Sa kanyang katawan ay may mga butas na naglalabas ng Ling Power, iba't ibang laki. Kapareho ng kulay ng liwanag na bumabalot sa Willow Tree. Ang kanyang mga dahon ay nagbago rin patungo sa maiinit na kulay, kasama ang mga baging na parang lumiit ang sukat, lahat ay naging kulay sariwang berde na nakakalamig sa mata. Mula ngayon, siya pa rin ang mutated Willow Tree, ngunit ang kanyang antas ay ganap ng naiiba, Superhuman Rank 5. Evolution Points, 50 milyon. Hindi na siya pulubi tulad ng mga nakaraang pag-angat ng antas. Ang kanyang mga innate talents ay kinabibilangan ng Endless Life, Ceaseless Generation Level 4, nagpapanatili ng walang katapusang Ling Power sa loob ng katawan, walang tigil. Seed of Life Force Level 4, nagpapatubo ng mga halaman ng mabilis mula sa lupa, ginagawang isang primordial forest ang lugar sa isang iglap. Ito ay malamang pamilyar na sa lahat. Salamat sa pag-angat sa rank 5, lahat ng kanyang mga talento tulad ng Shana, Instant, ginagamit para i-freeze ang oras, Evolution, at Lightning Control ay umabot na sa Level 4. Ang kanyang mga special abilities ay tulad pa rin ng dati ngunit lahat ay nasa level 4 na, Mutated Branches Link Field, Aura Illusion Creation Willow Leaf Flying Dagger Mutated Snowstorm Trunk Control Mist Control Land Manipulation Blood Contract Wood Dragon tungkol sa Lesser Divine Abilities. Mayroon siya, Fire Crystal Ice Shatter Thunderbolt Summon Light, idinagdag sa isang hiwalay na seksyon. Pinapayagan si Lin Moyo na magpatawag ng isang sinag ng liwanag na may mapanirang lakas na tumatagos, ang laki ay maaaring baguhin ayon sa nais. Ang Greater Divine Abilities sa pagkakataong ito ay hindi nagbago, nananatili itong 9 Realms Heaven, nabuksan na ang 7 antas, layer. Sakop, libu-libong milya, maaaring maglaman ng mga buhay na nilalang at magbigay ng Ling Power. Ang mutated tree ng Misty Great Mountain, matapos umangat sa rank 5, ay mukhang hindi naiiba sa isang banal na divine tree sa mga relihiyosong pelikula. Matagal na pinagmasdan ni Lin Moyo ang kanyang sarili at ang kanyang mga status panel, at nakaramdam siya ng kakaiba. Ang kanyang mukhang parang elf, goblin ay bumubulong sa sarili, bakit ganito? Bakit ang skill panel ko ay eksaktong pareho pa rin, walang pagbabago? Dati, kapag nagle-level up siya, maging ang kanyang innate talents o ang Seed of Life Force ay nagkakaroon ng ebolusyon. Kung umangat siya sa rank 5, dapat sana ay umangat na rin kahit papaano ang mga skill niya sa level 6. Bakit sa pagkakataong ito ay walang kahit isang pagbabago? Hindi maaaring isang rank 5 mutated tree ay may level 4 skills. Kung gayon, para saan pa ang pag-level up ko? Parang titulo lang na walang laman.
Na para bang alam ng sistemang pagkalito ni Lin Moyu, lumabas ito at nagpaliwanag sa kanya, ang direksyon ng ebolusyon pagkatapos umabot sa superhuman rank 4 na ay kailangang piliin ng malaya. Ang huling direksyon ng ebolusyon ay nakasalalay sa sarili mismo. Gaya ng dati, malabo pa rin magpaliwanag ang system, ngunit kahit papaano ay nasagot nito ang ilan sa kanyang mga tanong. Ganoon pala, bulong ni Lin Moyu, parang isang batang lumaki na at hindi na kailangan ng gabay ng magulang. Ang hinaharap maging doktor o inhinyero, ay desisyon na niya mismo. Kasabay ng pambihirang pagtaas ng kanyang lakas, ang mga pagpipilian ni Lin Moyu ngayon ay mas marami na rin. Tiningnan niyang muli ang kanyang mga TP-typed skills na kasalukuyang inirerekomenda ng system. Nagdadalawang isip si Lin Moyu sa pagitan ng Seed of Life Force, maaaring maging World 3 Absolute Evolution. Fusion of all things. Sunod ay ang Lightning Control, na maaaring maging Immortal Thunderwood. At ang Shana Instant Skill, na nagpapahintulot sa kanyang manatiling matatag sa River of Time. Ayon sa system, kailangan niyang pumili ng isang pangunahing skill para pagtuunan ng pansin sa pagdevelop. Ang tatlong natitirang skill ay kailangan ng evolution points para mag-evolve ng kusa. Isang skill lamang ang maaaring piliin para sa pangunahing pagdevelop na nagpaisip ng malalim kay Lin Moyu. Ang Seed of Life Force ay ang aking innate talent, may walang katapusang Ling power at walang kamatayang buhay. Samantalang ang lightning skill ay medyo maganda rin, pero parang hindi ito masyadong bagay sa akin. Kahit anong isip ko, parang may limitasyon ito. Tungkol naman sa Shana, ang makatayo ng matatag sa River of Time, mukhang matibay, napakalakas. Sa ngayon, kaya ko nang kontrolin ang espasyo, kung makokontrol ko pa ang oras, maganda sana. Ngunit hindi naman ako pinapayagan ng skill na ito na kontrolin ang oras, makatayo lang ng matatag. At kung ano ang ibig sabihin ng makatayo ng matatag, hindi pa malinaw. Sa pangkalahatan, matagal na nag-isip si Lin Moyu, parang hindi pa rin ito bagay sa akin. At sa bawat paggamit, kailangan ng malaking halaga ng Ling power. Samantalang ang Absolute Evolution ay maaaring ituring na isang double-edged sword, napakakaiba. Bulong ni Lin Moyu, kung hindi magamit ng tama, mawawala lahat ng skills ko. Sa gitna ng maraming skills, biglang naisip ng Willow Tree ang talent na taglay na niya mula pa sa simula, ang bagay na kasama na niya noong isa pa lamang siyang inosenteng Willow Tree, na kailangang pumatay ng bawat bubuyog para mabuhay sa bangin. Tumingala siya at matigas na sumagot sa system, pipiliin ko ang Seed of Life Force. Bagamat ang anyo ni Lin Moyu ngayon ay nagbago na, makikita ang bawat daloy ng puwersa ng buhay na gustong umagos palabas sa kanyang katawan, hindi pa rin ito sapat para harapin ang lumalawak at nagbabagong mundo sa labas. Bukod sa pagiging innate talent ng Seed of Life Force, ang direksyon ng cultivation na pinili niya ay patungo rin sa susunod na antas, immortality. Sa mga kasalukuyang talento, ang pinakamahusay na gamitin ay ang Seed of Life Force na ito. Tahimik siyang pumikit, hinayaang balutin siya ng liwanag ng pag-angat ng antas. Patuloy na nag-isip si Lin Moyu. Bagamat medyo nanghihinayang na hindi niya maia-upgrade lahat ng iba pang talento, bilang isang puno, hindi siya maaaring maging masyadong sikim. May pagkakataon pa naman sa hinaharap. Sinabi na ng system, hindi ba? Kapag may sapat na evolution points, maia-upgrade din. Dahan-dahan lang at makakamit din. Ilang sandali matapos ang proseso ng pag-angat ng antas, inanunsyo ng system ang kanyang species name, Immortal 3. Life Source Talent, Endless Life, Ceaseless Generation Level 5, umangat sa Level 7. Kayang mag-condense ng original life essence kahit isang patak lamang ng Ling liquid ay sapat na para buhayin ng isang taong malapit ng mamatay. Sa kasalukuyan, kahit isang tuyong sanga na lamang ang matira, kaya nitong bumalik sa dati sa isang iglap kapag may sapat na Ling power. Sub-ability, Endless Devouring Bite. Kahit maputol ang sanga, kaya nitong mag-regenerate sa isang iglap. Ang buong malaking willow tree ay naligo sa daloy ng liwanag, patuloy na nagbabago ang katawan hanggang sa puntong ang espasyo sa itaas ay halos mabiyak na. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-evolve hanggang matapos dahil wala ng oras. Sa panig ng Federation, ang Deep Sea Dragon King ay nagpapakita na ng pangil at kuko, malapit nang lamunin lahat ng tao. Mula nang pumasok ito sa kalupaan para hanapin ang Freedom Federation, kalahating araw na ang lumipas at wala pang sino mang may sapat na kakayahan na talunin ang itim na dragon, kaya't hinayaan na lamang itong umungol at magpakita ng lakas. May ilang mga nagkalat na superhuman na nakatayo sa mga guho.
Sa pagtatapos ng hapon, ang dilaw kahel na sikat ng araw ay tumatama sa mga labi matapos ang isang mahabang araw ng labanan, na lalong nagpapakita ng pagkawasak ng tanawin. Ayon sa naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Black Flood Dragon ay nakasira na ng 30 lungsod. Ang Ten Nation Alliance ang pinakamatinding na apektuhan. Ngayon, ang Flood Dragon na ito ay nakarating na rin sa Huaxia Federation, dahil alam nitong ang Huaxia ang kasabwat ng Freedom Federation, na tumira sa kanya gamit ang satellite sa itaas, na halos ikatanggal ng kanyang kaliskis. Sa harap ng Deep Sea Dragon King, ang mga superhuman at ang kanilang mga armas ay mukhang napakaliit at walang pag-asa. Sa huli, naghiyawan sila, bilis, umatras na tayo. Hindi natin kayang labanan ng rank 4 na masamang dragon na ito. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kasamahan, isang superhuman na puno ng dugo ang mukha ang sumigaw ng malakas, ang susunod ay Yancheng. Teritoryo yon ng Great Tree. Hayaan nating puksain siya ng Great Tree. Ang Deep Sea Dragon King, hindi malaman kung magaling ba siyang estudyante sa heograpiya, dahil hindi na lumalaban pa ang panig ng Huaxia, diretso na lamang siyang lumipad papasok sa kalupaan, nilagpasan ang lungsod na puno ng apoy at usok, na para bang determinado siyang sakupin ang buong kontinente ngayon. Sa maningning na papalubog na araw, ang makita ang itim na dragon na lumilipad sa kalangitan ay maganda rin sana, maliban sa katotohanang nagdulot ito ng pagkatalo ng sangkatauhan. Isang taong nakasuot ng kapa na nakatikip ang buong katawan ay nakatayo sa bubong ng isang gusali, sinusundan ng galaw ng Deep Sea Dragon King. Hindi na kailangang marinig ang usapan ng mga superhuman, alam na niyang ang patutunguhan nito ay ang Misty Great Mountain. Walang sino man ang makakapigil sa paglakad ng dragon sa mga sandaling ito. Naaaninag na rin ito ang tanawin ng North Mist Mountain sa malayo. Ang kaaway na halos mapatay niya noon kasama ang Great Tree ay naroon pa rin, kaya tuwang-tuwa ang Deep Sea Dragon King. Umungol siya at tumawa ng malakas, ha. Mutated Tree. Kakatawanin ko ang aking Panginoon, Darkness, para talunin ka muna, pagkatapos ay hahanapin ko ang lilang sawa, Linmoyu, na iyon para makipagtuos. Mukhang hindi pa alam ng Deep Sea Dragon King na ito na ang lilang sawa ay ang mutated tree, Linmoyu, mismo. Ngayon, ang layunin niya ay talunin lahat ng nakasakit sa kanya noon. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya alam na ang mga kapatid ng Multi-Species Company, mga mutated beast ni Linmoyu, ay nagtipon ng kompleto rito. Mula nang humigop sila ng Link Power Wave mula sa kanilang boss, nanatili pa rin sila para mag-cultivate, hindi pa umaalis. Habang ang ilan ay tulog pa sa pangarap ng pag-angat ng antas, napansin na ng White Tiger na may gumagalaw sa hamog ng Misty Great Mountain. Agad niyang itinaas ang ulo. Natuklasan niya ang isang nilalang na parang kiti-kiti na may dalawang mahabang bigete na paikat-ikot, papalapit sa teritoryo ng bangin. Mukhang hindi napipigilan ng hamog ang Deep Sea Dragon King mula sa malayo. Ang aura ng superhuman rank 4 na ay umabot na kay White Tiger. Malalim siyang tumingin sa direksyong iyon, nagkomento ng isang pamilyar na linya, mamamatay ang lahat. Bagamat mukha siyang kalmado, nang tumingin siya kay Jiu Wei, nakita niyang ang Big Sis ay nakapikit pa rin, bigla niyang naramdaman ang sakit ng ulo. Ang kaaway na dumarating ay napakalakas. Ang kanilang Panginoon, Linmoyu, ay kasalukuyang nasa panahon ng cultivation, hindi pa maaaring kumilos. At ang mga nangungunang mutated beast dito ay nasa estado rin na hindi makakalaban. Si Linmoyu ay nasa proseso ng pag-angat ng kanyang pangunahing skill kaya ito ay tumatagal katumbas ng pag-angat ng superhuman rank. Nararamdaman niya ang Link Power sa labas ngunit hindi maaaring itigil ang proseso. Ipinapaubaya na lamang niya ito sa malaking paa na yumayapak. Maling interpretasyon marahil. Maliban kay White Tiger, sa kabutihang palad ay may iba pang mga mutated beast na maagang natapos humigop ng Link Power. Sa mga kapatid ngayon, si Fourth Brother, Emperor Crocodile ay may sapat na karapatan na tumayo at malakas na ipahayag, ipaubaya niyo na sa akin. Pro-protektahan niya ang lugar na ito, pro-protektahan ang mga mutated beast, at pro-protektahan din si Big Sis. Laging nag-aalala at tumatakbo para protektahan ang mga nakababata, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na suklian si Jiu Wei kahit kaunti. Ngayon ay isang angkop na araw para patunayan ang kanyang kakayahan. Muli siyang sumulyap sa mutated tree sa likuran na naliligo sa liwanag. Bumulong ang Emperor Crocodile, magpakasaya ka lang dyan, habang siya ay lalaban ng buong lakas. Dati siyang namamahala sa teritoryong ibinigay sa kanya ni Linmoyu, ngunit medyo mapayapa doon, walang nang ahas na gumawa ng gulo.
Kaya, ang laban sa Deep Sea Dragon King ay marahil magiging isang makasaysayang laban para kay Old Fort. Ang itim na dragon ay umikot sa labas ng illusory mist ng matagal, parang nalilito, paikot-ikot at hindi mahanap ang daan papasok. Nainis ito ng husto. Umungol siya, hayaan yung hihipan ko ang hamog dito. Agad na bumula ang bibig nito ng isang bola ng Ling Power na may halong tubig, at agad itong pinaputok sa hamog sa harapan. Nawala ang hamog. Ang pagmumura ng Deep Sea Dragon King ay agad na nagkabisa. Ang hamog, na parang telang pinunit, ay nagkaroon ng malaking butas, inilalantad ang asul na kalangitan ng Misty Great Mountain sa likuran. Mula roon, ang itim na dragon ay lumitaw, matayog sa kalangitan, malinaw na nakikita ang tanawin doon. Ito ang unang beses na nakarating ng ganito kalayo ang Deep Sea Dragon King, kaya labis siyang nagulat nang mapagtanto na sa likod ng hamog ay hindi ang mutated tree na nanginginig sa takot na mapatay niya, kundi ang bibig ng buwaya na puno ng pangil at ang matitibay na binti na naghihintay na. Ang Emperor Crocodile, kasama ang kanyang dambuhalang sukat, ay tumayo na sa harapan, naghihintay sa paglitaw ng Deep Sea Dragon King. Ngayon ay nakatitig siya sa itim na dragon. Hindi na kailangang sabihin, naiintindihan na ng dalawang panig, para makarating sa Great Tree, kailangang malampasan muna ang buwayang ito. Pinaningkit niya ang kanyang mga dilaw na mata. Dahan-daang nagbabala ang Emperor Crocodile, hanggang dito ka na lang. Hindi ka na pwedeng lumapit pa. Umatras ka, ngunit ang ilang salita ng payo ay walang epekto sa Deep Sea Dragon King, sa halip ay lalo pa itong nagalit. Napanganga ito at nagmura, 3 taon na ang nakalipas, kayo ang pumatay sa prophet ng aming Sea Beast Clan. Ang utang na ito, babayaran ko ngayon. Akala niya ay pupunta siya para tapusin ang mutated tree, ngunit nagdala pala siya ng maraming galit. Talagang isang sad boy, kung totoo yan, halika rito at maningil ka. Sagot ng Emperor Crocodile. Kinuyam niya ang kamao, iwinasiwas ang kanyang matitibay na pakpak, at umungol ng mahaba para magpakita ng lakas bago sumugod ang dalawa sa isang matinding labanan. Naiinis ang Deep Sea Dragon King, gustong tapusin agad ang laban. Umungol din siya bilang tugon sa kalaban, walang awa. Hinampes niya ang kanyang mahaba at itim na buntot pasulong, ginamit ang taktika ng paggamit ng bigat, LYTHDNGUI Smith to crush people. Nagtatanong ang sarili kung masyado bang mayabang ang Deep Sea Dragon King nang gamitin nito ang paikot-ikot niyang katawan ng dragon para pulupitin ng mahigpit ang Emperor Crocodile at pisilin ito, hindi naiiba sa isang anaconda na pumipiga sa kanyang biktima. Ang sukat ng Emperor Crocodile ay kabilang sa mga dambuhala sa hindi mabilang na mutated beast, kasama pa ang hanay ng matutulis na tinik. Ngunit ang dragon ay kara-rating pa lamang ay ginamit na agad ang pagpulupot para hawakan ng kalaban at i-activate ang bola ng Ling Power sa bibig nito para tumama ng eksakto, walang mintis. Gusto niyang mabilis na may patama ang lakas sa buwaya, dahil ang mga kalamnan mula sa mga braso hanggang sa panga ng Emperor Crocodile ay nagawang labanan ang lakas ng pagpisil ng buntot ng dragon. Ang buong katawan niya ay nagkaroon ng maliliit na pulang linya. Ang kanyang mga sungay ay nagkaroon din ng kaparehong kulay, ito ang anyong Love Dragon, Crocodile, sapat na para matuno ang sinumang kaaway na damaykit sa kanya. Hindi lamang siya hindi napiga ng dragon, nagawa pa niyang iangat ang kanang braso para sunggaban ang leeg ng dragon, kasabay ng pagpigil sa galaw nito sa harap mismo niya. Nag-ipon din siya ng isang bola ng Ling Power na may halong lava. Inilapit ito ng Emperor Crocodile, handang direktang makipagbanggaan sa bola ng itim na dragon. Ito na ang opisyal na labanan sa pagitan ng nagbabagang lava at ng rumaragasang tubig dagat. Pareho nilang sinubukang buuin ang bola ng Ling Power sa pinakamabilis na paraan. Ang ataking ito ang magpapasya sa malaking bahagi ng kahihinatnan, kung sino ang mananalo. Nang ang dalawang dambuhalang bola ng Ling Power ay direktang nagbanggaan, ang buong kagubatan ng Misty Great Mountain ay sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Sa sentro ng pagsabog, lahat ay tumalsik papalayo. Ang tanawin ay nadorodge ng husto, na parang muling isinisilang ang lahat. Sino kaya sa pagitan ng Emperor Crocodile at Deep Sea Dragon King ang makakakuha ng kalamangan sa unang pag-atake na ito? Nang ang dambuhalang bola ng enerhiya mula sa dalawang daloy ng lakas ay sumabog ng malakas, na nagpatapon sa hiya ng mga nanunood na hindi naglalike, ang dalawang mutated beast sa loob ay hindi man lang nasaktan. Ang Misty Great Mountain ay lumiwanag ng husto sa isang saglit, at pagkatapos ay nag-iwan ng makapal na usok at alikabok na tumama sa mukha ni Fourth Brother, Emperor Crocodile.
Salamat nga naman sa kanyang napakaastig at modernong kulay kahel na kasuotang pandigma, paghupa pa lang ng usok ay kitang-kita na agad ang kanyang mga sungay. Walang galaw si Fourth Brother kahit saan. Ang Deep Sea Dragon King naman ay lalong hindi, bilang hari ng isang rehiyon, napakalakas nito. Pagkakita pa lamang sa mukha ng kalaban na lumitaw, agad itong napanganga at umungol ng malakas. Isang dahilan din ay dahil nagalit ang Black Dragon na ito dahil ang bola ng Link Power na ginamit niya para durugin ang Freedom Federation ay nagawang neutralisahin ang bola ng Link Power ng Emperor Crocodile. Dahil sa sobrang inis, kung hindi kita madadaan sa Link Power, daanin natin sa pisikal na laban. Ang matutulis ng ngipin ng Deep Sea Dragon King ang tunay na ideal na armas. Isang kagat lamang nito ay nakatagos na sa makapal na balat na may mga linya ng lava ng Emperor Crocodile, na nagpatili sa sakit sa halimaw. Ang skill limit ng buwaya ay nakayanan pati ang Link Power Bomb, ngunit ang kagat ng Deep Sea Dragon King ay nagpadugo ng husto sa bawat gilid. Habang kumakagat, idinidiin pa niya ito at ginigiling, parang mother's tongue nagpapahirap sa anak ng asawa. Ang impormasyon ay parang sira. Pagdating pa lamang sa lugar ay natuklasan na sa Misty Great Mountain, bukod sa Mutated 3, Linmoyu, mayroon pang ibang superhuman rank 4, halimbawa ay ang buwayang ito. Anong klaseng unggoy na buwaya ito na may pakpak? Hindi maaaring maliitin. Ang pagiging alerto ng Deep Sea Dragon King ay hindi inaasahan na bukod sa pagiging malakas, ang tibay ng Emperor Crocodile ay hindi rin basta-basta. Habang inililigis ang ulo para iwasan ang matutulis ng ngipin ng dragon, ginamit naman niya ang skill na Reinforce Claws. Ang kanyang mga kuko ay naging mas matalas pa, hindi naiiba sa mga talam na humihiwa pa alang sa katawan ng Deep Sea Dragon King. 4 na malalim na hiwa ang nag-iwan ng marka ng maitim na dugo ng Black Dragon, tumagos pati sa malambot na bahagi ng tiyan, na nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit. Naningkit ang mga mata nito hanggang maging isang mahabang linya. Hindi maaaring sa pakikipagbanggaan pa lang ay mawala na ako ng kalahating litrong dugo sa lintik na bantay pinto na ito. Ibinuka ng malaki ang bibig ng dragon, nagpakawala ang Deep Sea Dragon King ng isang malaking haligi ng tubig, sapat na para lunurin ang isang buong nayon, kasama pa ang napakalakas na pressure, na dumagundong pababa sa mga pakpak ng Emperor Crocodile. Mabuti na lang at mabilis na itinaas ng Apo, Emperor Crocodile, ang pakpak para sumangga. Kung ang ganitong klaseng tubig ay tumama sa ulo, tiyak na matutulala siya. Dahil naiwasan ang Water Thunder na atake ng Deep Sea Dragon King, ibinuka niya ng malapad ang mga pakpak, iwinasiwas ang natitirang tubig para makapwesto ng maganda, pinatigas ang mga kalamnan sa puwit at hita, gongko di thick comma ng humorous description, at umungol ng mahaba bilang ganti, isa pa. Kung magaling ka, sugod pa. Huwag kalimutan na ang teritoryo ng Emperor Crocodile ay orihinal na isang malawak na lawa, isa pa rin siyang mutated beast na nabubuhay sa tubig. Ang labanan sa pagitan ng Deep Sea Dragon King at Emperor Crocodile ay mukhang napakatindi. Bawat palitan ng atake ay nagpapatigas sa isa para sumangga o nag-iiwan ng mga sugat na walang tigil ang pagdurugo. Mula sa pananaw ni Jiu Wei, makikita na ang tunay na sukat ng Sea King, Deep Sea Dragon King, ay halos 3 beses na mas malaki kaysa kay Fourth Brother, Emperor Crocodile. Bukod pa riyan, ang lakas ng itim na dragon na ito ay hindi rin nalalayo, pareho silang rank 4. Tahimik na naghinuha si Jiu Wei, kung magpapatuloy na lumaban ng ganito ang Emperor Crocodile, baka buong araw pa ay hindi pa rin mapagpasyahan kung sino ang mananalo. Bukod pa riyan, nag-aalala pa siya para sa amin, ibang mga mutated beast, ayaw niyang maantala ang proseso ng paghigop namin ng Link Power, kaya mas nakatuon siya sa depensa kaysa sa opensa. Hindi ko pwedeng hayaang mahirapan ng ganito ang kapatid ko. Kahit si Jiu Wei, na nasa proseso pa rin ng paghigop ng Link Power, ay gustong tumulong sa Emperor Crocodile. Ngunit, pagkasabi pa lamang niya ng ako na lamang ang kikilos, bigla niyang narinig ang boses ng boss, Linmoyu, na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, pinipigilan siya, manatili kang panatag at higupin mo muna ang iyong Link Power. Ha, akala niya ay nag-upgrade ng skill si boss, yun pala alam niya lahat ng nangyayari sa labas. Pero sa bagay, napakaingay naman kasi ng dalawang ito. Ang Deep Sea Dragon King, hindi na. Kailangang pag-usapan, hindi pa man nakikita ang tao, nauna na ang bibig. Ngayon ay iniikot nito ang katawan ng dragon, marahas na pumapadyak, na nagpapatalsik sa lupa sa ibaba. Sa kabilang panig, ang Emperor Crocodile ay hindi rin natatakot kan inuman. Kung sa tingin mong kaya mo, edi sumugod ka.
Yung mga pasigaw-sigaw na yan para magpakitang gilas, kaya ko rin yan. Nagungulan sila ng nagungulan sandali, walang umaatake. Nainis ang Deep Sea Dragon King, napanganga at muling nakipagsagutan, mukhang kung hindi kita mapapatay ngayon, hindi mo ako hahayaang dumaan. Sa totoo lang, walang relasyon ang buwaya at ang itim na dragon, bakit bigla na lang siyang sumugod sa Misty Mountain at hinihiling na padaanin siya? Hindi maintindihan ng Emperor Crocodile ang lohikang iyon. Umungol siya bilang mabangis na sagot, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Sa likuran, napakaraming kapatid ang handang tumayo para protektahan ang Divine Tree. Walang sino man sa amin ang hahayaang dumaan ang Black Dragon hanggat may hininga pa kami. Walang gustong magpatalo. Handa na ang dalawa na sumugod at magbakbakan ng biglang, isang ibang espasyo ang bumukas. Kasabay nito, ang malaking itim na gamit ni Lin Moyu ay sumulpot din, na nagpagulat sa lahat, hamarang sa paningin ng dalawang mabangis na nilalang. Bagamat ugat ito ng puno, ang mukhang nakaharap sa Emperor Crocodile ay ang pamilyar na peking mukha ng ahas ng boss ng kumpanya, Lin Moyu. Mahina lamang niyang tinawag ang Emperor Crocodile, bumalik ka na para mag-cultivate. Nagulat si fourth brother, bahagyang tumawag, Divine. Divine Tree. Hindi na nagpaliwanag pa ng marami si Lin Moyu, simpleng sinabi, ipaubaya mo na ito sa akin. Tuwang-tuwa naman ang Deep Sea Dragon King. Hindi pa man siya napapagod sa pakikipaglaban sa bantay pinto na si Emperor Crocodile, nakaharap na niya ang boss. Dahil sa sobrang tuwa, umungol ang Black Dragon, tinatawag ang pangalan ng lagi niyang inaasam, Mutated Tree. Ang tugon sa pagmamahal ng Deep Sea Dragon King ay isang napakalaking lilang haligi ng liwanag bilang regalo, tumagos sa pisngi ng Mutated Beast, na agad nagpatahimik sa ungol nito. Mukhang haligi ng Ling Power, ngunit hindi pala. Mainitan ang ulo ni Lin Moyu, ngunit alam niyang hindi madaling kalaban ang dragon na ito. Isang atake ay hindi ito mapapatay agad, kaya ginamit niya ang lakas ng imbitasyon. Halika, sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin sa ibang lugar. Ang haligi ng Ling Power na iyon pala ay hindi mula sa Willow Tree, dahil abala pa siya sa pag-upgrade ng skill, kundi mula sa isang special fragment na muntik nang tumama sa dragon. Salamat sa madulas niyang katawan, 3 beses na siyang nabuhay, figurative. Or literal revival. Gayunpaman, hindi ito tumagal ng ilang segundo, nahigop na siya ng lilang sawa papasok sa special lift na kara-rating lang likhain ni Lin Moyu. Naiwan ang Emperor Crocodile na nakatingala sa unti-unting paglaho ng buntot ng itim na dragon, tulala. Naisip niya, kung babalik ako ngayon para humigop ng Ling Power, siguro pwede pa. Ang Misty Great Mountain, matapos mawala ang nanggugulo mula sa labas, ay muling naging mapayapa. Sa ilalim ng mga paikat-ikot na ugat ay ang kawan ng mga chimpanzee at pulang langgam, nakapikit at tahimik na nagpapalakas. Sa ibang espasyo, dimensyon, hindi malinaw kung araw o gabi, lupa o langit. Kung ang dragon at ahas ay makakaakyat sa ulap, hindi alam. Ngunit narito na ang Deep Sea Dragon King, kaharap ang hindi inaasahang sawa, Lin Moyu in serpent form. Tinitingnan niya itong mabuti, mukhang medyo iba pa rin ito sa nakalaban niya sa ilalim ng dagat noon. At kakaiba talaga, akala ng Black Dragon ay ang puwersa ng sawa ay dapat nasa likod ng Mutated Tree. Akala niya kailangan niya munang talunin ang Mutated Tree hanggang sa mabunot ito bago niya makaharap ang lilang sawa. Matagal niyang pinagmasdan ang kalaban, umikot-ikot at nang sigurado na, napanganga siya at nag-conclusion, ikaw pala ang Mutated Tree? Talagang magkatulad ang inyong aura. Ang mukhang ito, sigurado na. Kahit marami pang pagtataka, hindi inaasahan na ang dalawang pinakamalakas sa Misty Great Mountain ay iisa pala, inilipat ang usapan. Ginamit ni Lin Moyu ang anyong sawa. Binaliwala niya ang tanong ng Deep Sea Dragon King, wala namang dapat itago, kahit malaman pa nito ay ayos lang. Samantala, may mas mahalaga siyang kailangang itanong, nabuhay muli si Darkness, hindi ba? Nang marinig ang pangalan ng kanyang Panginoon, parang nabaliw ang Deep Sea Dragon King. Itinaas niya ang kanyang boses, puno ng paghamak ang tono ng sagot, ang ganyang uri ng bagay, sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo? Malubha mo akong sinugatan, na wala ang pagkakataon kong maging isang true dragon. Suklam na suklam ako sa iyo, gusto kitang patayin agad dito mismo. Pagkatapos ng pangungusap, ang buong katawan ng Deep Sea Dragon King ay nagliyab sa nagbabagang apoy, na ibang-iba sa kanyang kakayahan. Dapat sana, para sa isang mutated beast na tulad ng Black Dragon, ang tanging kakayahan lamang nito ay lumikha ng tubig at magpakawala ng tubig.
Saan galing ang naglalagablab na apoy sa paligid na gustong isama ang Willow Tree sa kamatayan? Ah, yun pala, ginagamit ng Deep Sea Dragon King ang kanyang kaluluwa bilang panggatong. Sa madaling salita, sinusunog niya ang sarili niyang kaluluwa. Ang kanyang kalooban ay matagal nang napuno ng puot. Napailing si Lin Moyu na may panghihinayang. Talagang para mapatay ako, handa kang magsakripisyo ng kahit ano, kahit pa ang sarili mong katawan, ano? Sa kabilang panig, mabilis nang sinusunog ng Deep Sea Dragon King ang kanyang kaluluwa. Habang nakabuka ang bibig at naghahandang magpakawala ng isang haligi ng Ling Power para patumbahin si Lin Moyu, tumawa siya ng malakas, gusto kitang isama sa walang katapusang apoy ng impyerno. Maganda pakinggan, pero hayaan mo akong tumanggi, sagot ni Lin Moyu. Bahagyang umikot ang katawan ng sawa at nakaiwas na sa haligi ng Ling Power na bumubuo ng arko mula sa Deep Sea Dragon King. Ang antas ng kontrol nito ay kahanga-hanga rin, sino ba ang nakakita na gamit lamang ang bibig ay mapapaikot ang daloy ng Ling Power ng ganito? Hindi tinamaan si Lin Moyu, ngunit narinig niya ang tunog ng pagkalagutok ng nababasag na espasyo sa kanyang tainga. Bagamat mukhang walang katapusang espasyo ito, sa totoo lang, ang hangganan ay laging nasa paligid. Ang Ling Power ng Deep Sea Dragon King ay nagpadurog sa espasyo sa iba't ibang laki ng piraso na bumabagsak pababa. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay jijibay na ng Black Flood Dragon ang mga pader ng espasyong ito. Mukhang napansin na rin ito ang epekto ng kanyang ginagawa. Muli niyang ibinuka ang bibig, bumuo ng isang kadena ng 3 malalaking bola ng Ling Power, nagyayabang kay Lin Moyu, hindi pa tapos. Meron pa ako, akala ba niya ay tatayo lang doon si Lin Moyu at magpapakatay? Sumugod ang ulo ng sawa. Matigas na umalingaw-ngaw ang boses ni Lin Moyu, huwag kang umasa. Bigla, mula sa kung saan sa espasyo, lumitaw ang isang dambuhalang paa, ugat na parang paa, at yumapak sa likod ng Flood Dragon, gumawa ng isang kakilakilabot na kalabog. Namilipit ang Deep Sea Dragon King sa ilalim ng matinding lakas ng paa ng halimaw, sobrang sakit na nakasuka siya ng maraming dugo. Pakiramdam niya ay nabugbog ang kanyang mga laman loob. Peste! Ngayon niya lang napagtanto, ito ay Void Power. Nasa loob siya ng Void Space ni Lin Moyu. Ginamit lamang nito ang lakas para tapakan siya ng ganoon kadali. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang katangahan mo? Tiningnan ni Lin Moyu ang dragon na puno ng dugo ang bibig at nakadapa sa ilalim ng kanyang paa, puno ng paghamak. Sa pag-asa lamang sa iyo, gusto mo akong patayin? Isa ka lamang langgam sa aking paningin. Hindi sumasagot ang Deep Sea Dragon King. Tinaas ng sawa ang mukha, habang ibinababa ang mga matang puno ng killing intent sa Black Dragon. Inulit, naiintindihan mo ba ang mga sinabi ko, ha? Sa pagkakataong ito, hahayaan pa rin niyang mabuhay ang Deep Sea Dragon King. Simpleng dahil napakadaling patayin ng mutated beast na ito. Ang kailangan niya ay tulungan siyang maghatid ng mensahe sa darkness na iyon. Teka, bigla, tiningnan niya ang mukha ng Deep Sea Dragon King. Nainis ba siya o ano, nagbago ng isip si Lin Moyu? Hinawakan niya ng mahigpit ang itim na dragon, pinaikot ang kanyang malaking lilang ulo sa paligid nito, naglalaway. Sige na nga, maging evolution material ko na lang din. Pinatawad na niya ang Deep Sea Dragon King noon, ngunit hindi ito natuto. Kailangan itong puksain agad bago pa ito, manganak, magdulot ng mas malaking problema. Ang isang mayabang na tulad ng Black Dragon, hanggang sa sandaling simulang silin siya ni Lin Moyu, pinipiga siya sa loob, ay nanatiling hindi nagmamakaawa. Sa halip, napanganga ito at nagbabala kasabay ng mahabang tawa, Lin Moyu. Maghintay ka lang, yuyurakan ka ng aking hari sa ilalim ng kanyang mga paa. Balang araw, dadalawin ko ang libingan mo. Hindi na hinintay ng Divine Serpent, Lin Moyu, na matapos magsalita ang itim na dragon, dinurog na niya ito sa loob ng kanyang lilang katawan. Ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Kahit gaano kahigpit ang pagkakapulupot ng katawan ng sawa, may puwang pa rin para umagos ang dugo, tumagos sa balat ng ahas at tumulo pababa. Matapos tapusin ang Deep Sea Dragon King ng napakadali, tumingin si Lin Moyu sa kawalan at malakas na tumawag, nariyan ka ba? Bigla, sa lugar na ito na parang kalawakan, isang tunog na parang hiwa ng isang bagay na napakatalas ang narinig. Pagkatapos, isang mutated beast na kulay matingkad na lila ang palm unit sa tabing ng espasyo at pumasok, iniwan sa likuran ang kalangitan ng Misty Mountain. Siya ang nag-iisang mutated beast na may void claw side para makapasok at makalabas sa mga espasyo ng boss kapag kinakailangan. Naaalala niyo pa ba si Tilim na nag-evolve mula sa Qingfeng Mantis noon, matapos pakainin ni Lin?
Muyo ng Void Insect at umabot sa rank 3. Kanina, nasa labas din siya, humihigop ng Ling Power tulad ng iba kaya hindi niya napansin. Ngayon lamang tumama sa mata niya ang malaking katawan na kara-rating lang patayin ng kanyang amo sa loob. Gumapang ang kaawa-awang mantis patungo sa Deep Sea Dragon King, na isang bahagi na lamang ng ulo ang natitirang buo. Narinig niyang sinabi ni Lin Moyu, kainin mo siya. Makakatulong ito sa iyong ebolusyon. Sumugod si Tilim gamit ang kanyang mga pangil na napakatales. Kung ang ganito kalaki ay kumagit sa balat, kahit buhay na nilalang ay mamamatay agad, paano pa kaya ang paglapang sa isang dragon na tepat na? Naalala noong bagong gising si Lin Moyu matapos ang 3 taong pagtulog, nakita niyang ang mga mutated beast sa paligid niya ay sunod-sunod ng umangat ng antas, tanging ang mantis na ito ang nanatili sa rank 2. Kabilang ito sa mga uri na napakahirap bumuo ng sariling katangian kaya tinulungan niya itong umunlad. Kailangan pa ng maraming tulak para mag-breakthrough ang mantis na ito. Tinitingnan ito, malalim na nag-isip si Lin Moyu. Bagamat napakabait ni Tilim, bukod sa paghigop ng kaunting 9-colored Ling Power sa tide na ito, wala na siyang ibang nakuha. Mula nang mag-evolve siya sa rank 3, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang mga katangian ng lahi. Hindi lahat ng mutated beast ay tinutulungan ni Lin Moyu hanggang sa ganitong antas. Alam ito ni Tilim, kaya lumapit siya sa dragon at agad naglabas ng isang bagay na malagkit, kalahating pula at kalahating rosas, para tunawin ang malaking mutated beast ayon sa utos ng kanyang amo mula sa loob ng void na ito. Kahit si Lin Moyu ay malabong nararamdaman ang aura ng buhay. Tiyak na sa mundong ito, bukod kay Tilim, may iba pang void race. At sa bawat pag-angat ng antas ng mantis, ito ay napakahirap at masakit, na parang pinipilit ang sarili na lampasan ang limitasyon na naroon na para hadlangan ang pagtaas ng kakayahan. Naligo ang mantis sa daloy ng Berding Ling Power, umuungol ng malakas sa pagtitiis para higupin ang malaking mapagkukunan ng lakas. Malapit nang umangat ng antas, nasiyahang komento ni Lin Moyu. Sa huli, ang tanging paraan para umangat ng antas si Tilim ay ang lunukin ng dugo at laman para makompleto ang ebolusyon. Sa pagkakataong ito, mukhang mas mabilis kaysa sa mga nakaraang beses. Lumitaw si Tilim sa ibang anyo. Ang mga linya ng liwanag ay tumatakbo paalang at patayo sa kanyang katawan, senyales na naabot na niya ang rank 4. Sa anyo ng isang lilang sawa, tumingala si Lin Moyu, pinagmamasdan ang espasyo sa paligid. Kailangan niyang aminin, ang void dito ay parang ibang universo, kayang mag-alaga ng iba't ibang uri ng halimaw, laki at uri ay hindi problema. Ang pagpatay o pagkulong ay maaari ring gamitin ng malaya, hiwalay sa mundo sa labas. Mamulong ang sawa sa sarili, napakaganda. Kung makakahikayat pa ako ng ilang void na nilalang tulad ni. Ngunit kailangan lang niyang patuloy na lumakas, at maaga o huli, makakatagpo rin siya ng mga mas malalakas na nilalang na dalubhasa sa paggamit ng void. Nasiyahan si Lin Moyu nang tingnan ang mga katangian nito, ni Tilim, sa superhuman rank 4 na anyo. Ang mga salitang, Tilim Void Royal Family, ay talagang kapansin-pansin. Una, ang kanyang life source talent ay evolution, kaya niyang patuloy na umangkop sa iba't ibang kapaligiran, nag-i-evolve patungo sa mas malalakas na kakayahan. Special abilities ay kinabibilangan ng Void Claw, side, kayang i-neutralize ang karamihan sa mga pisikal na depensa, tumatagos sa Void. Predatory instinct, naghahanap ng mga aura ng buhay sa paligid, isang napakakapaki-pakinabang na instinct para sa mga uri ng mutated beast na magaling magtago. Breath of the Sea, kakaiba ito para sa kanya, pinapayagan si Tilim na umangkop sa dagat at lumangoy na parang isda. Hindi ba't pinapataas nito ng husto ang kanyang kakayahang umangkop sa kapaligiran? Void Lift Shift, kayang tumalon sa void para takasan ang paghabol ng ibang puwersa. At kapag sinadyang magtago, maaari ring gamitin ang stealth skill para tuluyang mawala ang kanyang presensya. Ang huling linya ay ang Dragon Scale skill, espesyal para sa depensa. Tinatawag itong extraordinary defense, kayang bawasan ang bahagi ng elemental damage. Bukod sa katotohanan ang mga skill ni Tilim ay umunlad hanggang sa punto ng pagiging kompleto sa opensa at depensa, na parang kinuha na niya lahat ng magagandang bagay para sa sarili. May isang bagay na labis na nakakuha ng pansin ni Lin Moyu, pagkatapos ng ebolusyon, ang maliit na mantis noon ay ano ang pinagkaiba ngayon kay Kha'Zix, karakter sa League of Legends na nag-i-evolve. Ang katawan nito ay biglang lumaki hanggang sa mahigit 2 metro. Sa harap ng lilang sawa, hindi na ito mukhang maliit. Pinag-isipan ni Lin Moyu ang pagbabagong ito. Si Tilim ngayon ay matangkad at malaki na rin, hindi naiiba kay Qinggang.
Ngunit, noong una, sinanay siya bilang isang assassin na paninodilim. Ngayong ganito na siya kalaki, paano pa siya maglalaro ng guerrilla tactics? Ngayon, ang sitwasyon ay ibang-iba na kumpara dati, nagbibigay sa tipaklong, sao-sao grasshopper, mantes, ng isang hindi maipaliwanag na kaangkupan. Tinitingnan ng kanyang anyong handa sa laban, Zhao Din Mao Qian, hindi masabi, ang lakas. Ang aura na nagmumula kay Tilim ay talagang napakatindi. Ang pagtingin pa lamang sa kanyang nagliliyab na pulang mata ay sapat na para takutin ang maraming mahihinang nilalang. Bukod pa riyan, ang matitibay na sipit, sipisang, na ito ay kayang pamunit ng biktima anumang oras. Si Tilim, kaharap ang kanyang boss na matagal nang nag-iisip, ay magalang na nakatayo sa harap ni Lin Moyu ng ilang sandali habang siya, Lin Moyu, ay abala pa rin sa malalim na pag-iisip. Sa wakas, natapos ito sa isang napakakasyasyang conclusion, ang Void Race nga talaga ang pinakamalakas na lahi. Tumingin siya pababa sa natitirang ulo ng Deep Sea Dragon King na gumugulong sa ilalim ng kanyang paa. Ang laman at dugo nito ay nagsilbing pagkain para kay Tilim para lumamon at umunlad ng husto, ngunit mayroon pa ring mapapakinabangan, iyon ay ang kaluluwa ng mutated beast na ito. Dahan-daang kinuha ang kaluluwa ng Deep Sea Dragon King, naging isang bowl ang kulay pilak, bak, at marahang umalis mula sa ulo ng halimaw. Matagal itong tiningnan ni Lin Moyu sa kanyang kamay, iniisip kung kanino pinakaangkop na ibigay ito. Isang taong kayang lumunok ng kaluluwa, gawin itong sariling lakas, kailangang isang taong may mas malakas na lakas ng kaluluwa para makontrol ito. Maraming sundalo, Linlak, ang boss, Lin Moyu, sa ibaba na humihigop ng Ling Power para mag-level up. At isa sa kanila ay ang kanyang anak na babae, si Xiaoling. Pumili siya ng isang sulok at tahimik na tinutunaw ang makapal na Ling Power sa hangin. Ang kanyang kapa ay iwinawagayway, patunay na tumatanggap siya ng lakas, habang ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, tahimik. Bigla, may bamulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Xiaoling! Iminulat niya ang isang mata at sumulyap. Hindi niya inaasahan na makita ang Divine Tree sa anyong sawa, may kagat-kagat na bowl ang kumikinang na parang perlas na transparent na nasisinaga ng araw. Karaniwan, hindi iniistorbo ng Willow Tree ang mga nagle-level up. Sa pagkakataong ito, may magandang balita. Sinabi niya, Lin Moyu, sa kanya, ito ang kaluluwa ng Black Flood Dragon. Medyo mataas ang kalidad, bagamat nasunog ang isang bahagi, para sa iyo, ito ay tiyak na isang kayamanan. Nang tingnan ng malapitan, makikita sa ibabaw ng bola ng Ling Power, Soul Orb, ang malabong anyo ng Black Dragon, pangunahin ang itaas na bahagi. Ang ibabang bahagi ay medyo watak-watak, ngunit ang liwanag na nanggagaling dito ay maningning pa rin. Habang hinihigop ni Xiaoling, ang liwanag sa paligid ay biglang kumislap sa 7 kulay. Tuwang-tuwa siyang nagsabi kay Lin Moyu, sa pamamagitan nito, makaka-breakthrough na ako sa rank 4. Mula nang ibigay ng boss ang buong kalangitan ng Ling Power, walang sinyalis na magle-level up si Xiaoling. Ngunit dahil dito, umangat siya sa isang bagong antas. Nang lumitaw ang haligi ng liwanag ng pag-angat ng antas ni Xiaoling, malinaw na nakikita ang mga kaluluwa ng 2 halimaw na pumapalibot sa kanya. Sa isang panig ay ang lilang sentipido, dating alaga ni Xiaoling, sa kabilang panig ay ang pilak na Black Flood Dragon na matagumpay na nahigop. Silang dalawa ay naging makapangyarihang potensyal na lakas na magagamit ni Xiaoling. Sumigaw si Lin Moyu sa tuwa, ang galing. Kung gayon, may isa na namang superhuman rank 4 sa ating hanay. Hindi niya inaasahan na ang kalahating sunog, kalahating hilaw na kaluluwa ng Black Flood Dragon ang magiging susi para pabilisin ang pag-angat ng antas ni Xiaoling. Ang haligi ng Ling Power ng batang babae ay tumama diretso sa kalangitan, lalong nagpaliwanag sa lugar na naliligo sa Ling Power. Ang pag-angat ng antas ni Xiaoling, mula pa sa simula, ay kakaiba na. Ang mga kaluluwa ng 2 halimaw na iyon ay nagawa pang umungol, malinaw na naririnig mula sa labas. Umikot sila sa isa't isa, nagsalitan, naglalabas ng maningning na liwanag, na si Xiaoling ang sentro sa ibaba. Sa isang iglap, ang gintong haligi ng Ling Power ay naging kulay lila pilak. Nang bumalik ang haligi ng liwanag, ang sentipido ay naging isang hibla ng usok, lumipad patungo sa tainga ni Xiaoling, at nagtipon para maging isang simpleng ngunit magandang hako. Sa kabilang kanang tainga niya, nabuo rin mula sa pilak na usok ng kaluluwa ng Black Flood Dragon ang isang hako. Ang panlabas na anyo ni Xiaoling ay hindi nagbago, mukha pa rin siyang banayad, tunay na tao, ngunit ang loob niya ay nagbago na.
Mabuti na lang, ang pag-angat sa rank 4 na ay hindi nagpatubo sa kanya ng pakpak o anumang kakaibang bagay na hindi mukhang tao. Makalipas ang ilang sandali, nang tumahimik na muli ang lahat, tumango si Lin Moyu. Mukhang matagumpay kang nakaangat ng antas, ano? At napakakinis pa. Kinuyam ni Xiaoling ang kamao, ngumiti ng matamis kay Lin Moyu, isang masiglang, oo. Ang ngiting iyon, kahit anong tingin mo, ay parang sikat ng araw na nagpapatulala sa puso. Ang ahas sa loob ni Lin Moyu ay biglang natulala, na para bang siya mismo ay nasanagan, na para bang bumalik siya sa nakaraan. Noong isa pa lamang siyang maliit na willow tree sa lambak, nakikita ang inosente at walang alalahanin ng ngiti ni Xiaoling. Mabilis, ang atensyon ni Lin Moyu ay nabaling sa isang mahabang ungol. Si White Tiger iyon, iminulat ang mga mata, ngumisi, puno ng pagtitiis. Proseso ito ng pag-angat ng antas. Ipinapagaspas niya ang mga pakpak, pinalulutang ang sarili sa ere habang ang haligi ng Ling Power ay bumabalot sa kanyang katawan. Teka, si White Tiger ay palipad ng palipad pataas. Ang ulo ng ahas ni Lin Moyu ay napatanga. Mukhang malapit na ring umangat ng level si White Tiger. Sa ganito kabilis na progreso, patunay ito na sa nakaraang 3 taon, nagsikap siya ng husto. Bagamat ang kanyang kakayahan sa pagbaybay ay huminto lamang sa mamamatay ang lahat. Ngunit ang halijing ito ng pag-angat ng antas ay nagpapatunay sa kanyang tunay na lakas. Dahil kaya ito kay Xiaolan, ang batang inaalagaan ni White Tiger. Ang batang iyon ba ang kanyang motibasyon para magprotekta? Tumingin sa kaliwa, nakita niyang si Qinggang ay nagsimula na ring magtaas ng haligi ng Ling Power para umangat ng antas. Sa kanan, si Kui Niu, Armor Beast ay nagsimula na rin sa proseso ng pagtuklas ng kanyang tunay na lakas. Hindi may kakaila na sila ang siyam na dakilang mababangis na halimaw. Sumunod, sina Ice River at Niumo ay nagsisigawan din ng malakas sa loob ng kani-kanilang haligi ng pag-angat ng antas. Hindi nagtagal, sa paligid ng mga ugat ni Lin Moyu na tumatama sa langit, isang banta ng mga gintong haligi ng liwanag ang lumitaw. Ang sitwasyon ay mukhang mas optimistiko kaysa inaasahan niya. Kumunat ang kanyang noo habang inoobserbahan ang paligid, iniisip sa sarili, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Maging mas malakas kayo, lahat. Ang mga haligi ng Ling Power ng pag-angat ng antas, kapag nagsimula, ay tumatagal ng hindi bababa sa kalahating araw, pinakamabilis ay 1 araw bago matapos. Naligo si Lin Moyu sa liwanag na iyon, sabik na makita ang mga anyo ng mga mutated beast matapos magbago ang kanilang itsura. Habang sa Misty Great Mountain ay medyo tahimik dahil may oras para mag-level up sa Europa. Naman ngayon, kawan-kawan ng mga mutated beast ng iba't ibang uri ang nakanganga at sabay-sabay na umuungol. Sa utos ni Darkness, dumagsa sila para sakupin ang mga lugar. Isang superhuman na may kakaibang asul na kasuutan ang tiyak na humiwa ng paalang, isang mahabang hiwa, na nagpatalsik ng dugo ng mutated beast sa kanyang mukha at sa kanyang nagniningning na kulay kahel na buhok. Agad itong bumagsak sa lupa, wala nang huling salita. Ang dugo ay agad na nagpakulay pula sa paligid. Kahit saan ay nabahira ng matingkad na pula, nasusunog na bahay, mga patay na tao, ang lupa at langit ay parang naging isa. Lahat ay wasak, hindi naiiba sa impyerno. At ang superhuman na kara-rating lang pumatay ng isang mutated beast ay nakanganga rin at humihingal ng walang tigil. Ang dugo na namuo sa kanyang noo ay damaloy pababa sa pisngi at damaykit ng kaunti sa gilid ng kanyang labi. Tansya ko, ito na ang huli. Kara-rating lang suriin ang sitwasyon sa computer na naka-install sa kanyang braso, na bigla ang superhuman ng matuklasan na 14 na bansa sa Europa ang biglang inatake sa iba't ibang antas. Ang tindi ng pinsala ay malayong mas mataas kaysa sa ibang mga kontinente. Bigla, may humikbi mula sa likuran, tumatawag, Kapitan. Isa ito sa kanyang mga tauhan, may kargang isang batang babae na kapareho ng kulay kahel na buhok, hindi gumagalaw, ang mukha ay puno rin ng mga sugat. Gusto niyang ipakita sa kanyang kapitan sa huling pagkakataon. Yakap ang babae, tumingin ang tauhan sa kapitan at humagulgol. Patay na silang lahat, sir. Isang maliit na apoy ang sumiklab, malinaw na nakikita ang mga anino ng mga tao sa likuran. Yun pala, wala nang nabubuhay pa. Lahat sila ay mga bangkay na nagsakripisyo, nakahandusay sa lupa. Ang isang superhuman squad na ganoon karami, siya na lang at ang kapitan ang natirang buhay. Pati ang kapatid na babae ng kapitan ay namatay na rin. Ang magandang mahabang kulay kahel na buhok ay hindi na gumagalaw. Matagal na nakatitig doon, ang madilim na mga mata ng superhuman ay umulit, oo, nagsakripisyo silang lahat.
Kahit maprotektahan pa nila ang lungsod na ito, lahat ng miyembro ng team ay nagsakripisyo na. Humarap sa tauhan na nalulunod sa kalungkutan, marahang pinayuhan siya ng kapitan, panasan mo ang iyong mga luha. Aliwin mo ang iyong sarili at ang iyong mga kasama. Kahit papaano, naprotektahan natin ang lungsod na ito. Nang marinig ang pangungusap na, ang kanilang sakripisyo ay hindi walang kabuluhan, umiyak ng husto ang tauhan, 2 agos ng luha ang hindi mapigilan. Kanina lang ay magkasama pa silang lumalaban, ngayon, isa ay nasa libingan na, Zanko Greengrass, buried, isa ay nagluluksa. Ngunit wala nang ibang paraan. Nanginginig niyang pinigilan ang emosyon, mahinang sumagot ng, opo. Makalipas ang ilang sandali, nang mukhang kalmado na ang pag-iisip, tumingala ang taong iyon at tumawag, Kapitan, ano po ang susunod nating gagawin? Hindi pa tapos ang tanong, isang sinag ng berdeng liwanag ang direktang tumama sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang tauhan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw na parang tumama sa kamalayan ng kapitan. Ang liwanag ay kumislap at biglang namatay, nag-iwan ng isang tumpok ng dugo na lumilipad sa hangin, sa harap ng mga mata ng kapitan na puno ng sindak at kawalan ng pag-asa. Ang huling taong nabubuhay bukod sa akin, ay patay na. Sa isang hampas lamang, namatay agad ng ganoon. Lumingon siya para tingnan kung sino ang gumawa niyon. Kahit 1,000 beses, hindi siya makapaniwala. Ang dambuhala at kakilakilabot na halimaw na ito, ay nagawang umatake ng ganoon ka-eksakto. Mukha itong kalmado, bagamat hawak nito ang kakilakilabot na lakas, napakadetalyado ng kontrol nito. At higit sa lahat, ang itsurang ito, nagdulot ng matinding takot sa kapitan ng Superhuman Squad, na 2 salita lamang ang nautal sa kanyang isipan, Sea Slug? Sea Slug ang literal na translation, pero maaaring ibang uri ng halimaw ito. Ang labanan sa Sea Slug ay malalim pa ring nakatatak sa kanyang isipan noon. Pagkatapos, ang lupa sa harapan niya ay nabiyak, umusbong ang mga itim na masa mula sa lupa at tumayo. Bawat isa ay kasing laki o mas malaki pa kaysa sa kakaibang Sea Slug na pumatay sa kasamahan ng Superhuman. Ang pagkakatulad nila ay lahat sila ay nakangisi, ipinapakita ang mapupulang ngipin, nakatutok sa sangkatauhan. Kapag nakakita ng kahit isang hininga, umuungol sila ng parang baliw, nagpapatalsik ng dugo kung saan man sila mapunta. Sa pagkakataong ito, ang buong lungsod ng tao sa Europa ay nalipol na nila ng tuluyan.